Ang sama ng librong ito ang irekomenda mo. Yung bida kong tanga na kapangalan ko. Nakakainit ng ulo talaga. Mayamang tagapagmana, wala namang ginawa. Kundi manligaw at makipag-away sa kabit. Tietse, karapat dapat siya sa malas niyang kapalaran. Sabihin ko sa'yo manood ng romantikong palabas. Bakit siya pa ang pinagtutuunan mo? Paano ko hindi mapapansin? Kapangalan ko ang babaeng iyon. Amelia, ano nang iniisip mo? Ikaw ang kinakausap ko. Amelia, wala kaming kasalanan ni Ethan. Wala talaga kaming ginawang pagtataksit. Ay, Ethan. At si Sarah. Mag-sorry ka na kay Sarah. Ikaw. Ang sakit ng kamay ko, hindi ito panaginip. Nakapasok ako sa nobela. Naging kontrabida, na humahad lang sa mga bida. Base sa kwento, mamatay si Amelia sa kalye. May 3 buwan na lang. Amelia, ano ba ng kalokohan yang sinasabi mo? Ethan, tarantado. Galit siya kay Amelia dahil hiniwalay siya sa minamahal. Nakikipagkita siya sa kapatid ng kasintahan. Kailangan ko iwasan tong tarantado para mailigtas ang buhay ko. Hindi naman siya nagsalita. Ano yung boses na narinig ko? Ethan, huwag mong isiping may mali siya si Amelia. Ako ang may kasalanan kung magalit siya. Ipapaliwanag ko lahat sa kanya. Magalit ka na, sabihin mong immature, mababaw, tapos ihiwalay mo na ako. Gusto mong makipaghiwalay? Ah, nga pala, sa kwento, ayaw nito sa pagmamahal ni Amelia. Para makipaghiwalay, gagawin kong sumuka to. Mahal kong asawa, ikaw ang pinakamamahal ko. Gagawin ko lahat para sa'yo, mahal. Paano kita kayang iwan? Kumalas ka na sa akin, bigyan mo ko ng kalahati ng yaman mo. Bilyones ang laman ng bulsa ko. Ang saya-saya. Tama. Kung ganyan ang pagmamahal mo sa akin, paano kita matitiis na iwan? Nako, sino yan? Ang ganda-ganda niya talaga. Siya na ang Diyos ako. Si Amelia noon, laging ganito kaganda. Amelia, hindi ako makapaniwalang dumating ka. Demonyong babae ka. Paano mo nagawang lasunin ang iniinom ni Sarah? Buti na lang nadiskubre ng anak ko. Kundi, paano ko haharapin ang pamilya Evans? Sa nobela, ginipit ni Sarah si Amelia, kaya siya inalipusta sa publiko. Amelia, pinilit mo si Ethan na pakasalan ka. Pero hinamak ng tatay mo ang pinanggalingan kaya nagtago kayong mag-asawa. Pero ngayon, ganyan ka kumapit parang virus. Laging dikit sa kanya. Kadiri ka. Makinig ka. Ang yaman nyo, galing lang kay Ethan. Si Ethan naman, yumaman sa pamilya namin. Gusto mong maging kabit at agawin ang asawa. Ikaw, Sabihin mo, kung pagpapanggapin kitang nanakit sa akin, sino sa kanila si Ethan, tatay ko, o yung madraste kong seki, ang paniniwalaan nila. tuturuan kita ng bagong teknik, Hija. Nilason mo ako. Anong klaseng tao ka? Anong nangyari? Anong meron? Ininom ko ang binigay niyang alak. Mabilis na tibok ng puso ko. Mamamatay na ba ako? Nanay, tatay, hindi ako, nagsisinungaling siya. Huwag ninyo sisihin si Sarah. Kasalanan kong pumunta dito. Manipulatibong babae. Nilason niya ang sarili, para ako mapahamak. Hindi pwede yun. Gagantihan kita sa sarili mong laro, at wala kang matatakbuhan. Sinadya ni Sarah na lason si Amelia. Ang nangyari sa hotel, plano rin niya. Kung mamatay ako, makakapag-asawa siya sa... Bilisan mo, murahin mo ako sa pagiging delusyon. Itapon mo ang divorce papers, para matapos na ang lahat. Amelia, walang hiya ka talaga. Paano mo ko maisasangkot dito? Hindi mo karapat dapat si Ethan. Tumahimik ka. Ethan, huwag kang aalis. Nagpapanggap lang yan. Masamang babae talaga yan. Ang anak ng mga Evans ay masama at malupit. Nagpakain pa ng laso. Wawakasan ko na ang ugnayan sa mga Evans. Huwag na tayong magkita. Nasaan ang happy ending ko? Tumulong siya sa akin. Siya. Nababaliw na ba siya? Tapos na ang lahat ng pakikipagtulungan ko kay Evans. Hindi na tayo kailangang magkita pa. Ethan, pakiusap. Tama na. Hintayin mo ako. Kasalanan lahat ito ni Sarah. Makinig ka sa paliwanag ko. Ano nang nangyayari? Hindi ba't dapat dinadala mo ako sa ospital? Ano nang ibig sabihin ng pag-uwi mo agad sakit? Ano nang ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Mahal kong asawa, hindi ka ba nalagyan ng droga kanina? Ako na ang magiging antidoto mo. Antidoto. Ano nang balak mong gawin? Ano ba talaga ang gusto kong gawin? Hindi ba't halatang halata? Wala akong pinaniniwala ang salita mo. 5 taon ng kasal, ni isang araw ay hindi tayo nagtabi. May isip ng lahat na bakla ka. Hoy, sandali. Dahil sa malapit nilang relasyon ni Sarah, hindi naman niya ako tinetesting kung nalagyan niya.
Totoo, pinabayaan kita sa nakalipas na 5 taon. Kaya ngayon, ipapakita ko na kaya kong tuparin ang tungkulin ko. Hindi ba't ayaw niya kay Amelia? Huwag kang gagalaw. Kahit first class ka, lason ka pala. Lason, ika mo? Amelia, hindi mo ba laging gusto maging tunay na mag-asawa tayo? Ngayong gabi, tutuparin ko yan. Asawa ko, pakiusap. Ang una kong pagkakataon ay hindi dapat pabaya. 5 taon niya akong hindi pinapansin. Ngayon gagamitin ang kalagayan ko. Panaginip yan. Mukhang nagbago na talaga si Amelia. Kasapi si Mrs. Evans sa aking sosyal na grupo. Sa ganitong eksena, paano ako makikipagbaraha sa kanya? Inay, asawa ko si Amelia. Kung may nagawa siyang mali, tutulungan ko siya. Nag-aalala ako sa'yo. Kung hindi sa paggamot ko, hindi ka maghahirap 5 taon nakalipas. Napakasal sa ganyang babae. Makinig ka sa nanay mo. Dahil 5 taon na kayong hiwalay at walang tunay na pagsasama, dapat na kayong maghiwalay, ha? Maghiwalay na kayo. Baliw lang ang magpapakasal sa pamilya. Bakit bigla siyang nagpapakabayani? Nakakabahala ito. Mabuti sa kalusugan ng hipon. Kainin mo na. Masustansya yan. Tama talaga si inay. Ako ang nagkamali. Mahal ko, ang balat ng hipon ay masustansya. Para sa pinakamasipag sa pamilya, kainin mo. Pagmamahal yan ni inay. Gusto akong kontrolin ng matanda? Hindi yan madali. Kapag napakasal ka rin, bawasan ang iyong kasuwayan. Huwag kang gumawa ng gulo. Paano ako makikipaghiwalay kung walang gulo? Hoy, MS, Stone, may nangyari. lalabas na ako. Miss Peterson, ano ang nangyari? Bakit ikaw mismo ang pumunta? Diyos ko, ang gwapo ng binata. Kumpara kay Ethan na matanda na, mas kaakit-akit ang mas bata. Amelia, aking mahal na asawa. Binibini, pasensya na, Binibining Stone, dahil sa aking pagkakamali, ang nasirang halaga ng kumpanya. Maaaring umabot sa $3 milyon ang nawala. Binibining Stone, ako mismo ang pumili kay Liam. Malaking pagkakamali niya ito, kasalanan ko rin ito. Liam. Sa nobela, siya ang kinademanda ni Amelia, pinagmulta ng malaki at nagpakamatay sa huli. Amelia, sa harap ng ganitong gwapo, paano mo isusubo sa hirap? $3 milyon. Pasensya lang sapat na? Dahil gwapo't magaling ka. Akala mo madali sa malaking kumpanya? Walang bahid ang balat. Namumula ang mata sa pagpupuyat. Gusto ko siyang ipasagasa. Tama po kayong magalit, di ko pa kayang magbayad ngayon. Gagawa ako ng kasulatan. Babawi ako ng buo. Di ko kailangan ang pera. 3 milyon. Katawan mo ang pambayad. Ang katawan ko? Maging personal assistant mo ako. Magpakapagod sakit at walang reklamo. Salamat sa tiwala, Binibining Stone. Di ko kayo bibiguin. Tama na. Umuwi ka na't Huwag po kayong mag-alala. Babantayan ko siyang mabuti. itatabi ko siya at hubugi. Ganito kasi ang pagpaplan, laging mailuwag sa puso. Para sa mga gwapo, maliban kay Ethan Blackwood. It's said, mahal, di pa tayo tapos kumain. Di ko alam. Magaling ka sa pamamahala ng tao. Maliit na bagay lang na ayos na. Pasok na tayo, huwag nating pabayaing maghintay si inay. 5 taon. Kung mahal mo talaga, di na ubra ang hiwalay na tirahan. Ano? Simula ngayon, tayo na lang titira. Amelia, nakahinga ka rin pagkatapos ng bagyo at nagwagi. Ngayong nakatira na rito si Ethan Blackwood, kailangan mong lamunin siya ng buong buo. Paiyakan mo siya araw-araw. Hanggang siya'y masabik sa'yo. Isip ni Amelia, kung hindi lang ako nagpapanggap na palaging sunod sa kanya, hindi ko papayagan na tumira dito si Ethan Blackwood na iyan. Sige nga, kung gusto niyang tumira, bakit ang dami pa niyang daladalang libro? Ako pa ang maglilinis ng kalat niya. Bakit mo itinatago ang larawang yan kasama si Gaga? Kadiri talaga siya, pinatira niya ako dito. Nasa isip naman pala niya yung iba. Karapat dapat siyang mamata. Tingnan mo kung paano kita paiyakain para makipaghiwalay. Nagsisimula na naman siya sa drama niya. Akala ko tinanggap mo na ako. Pero nandyan pa rin siya sa puso.
Buong araw akong nanood ng mga teleserye para lang matuto ng ganitong drama. Nagulat ka ba? Gulat na gulat. Magaling ang pag-arte mo. Pero huwag mo nang ulitin. Flo Adams, yan ah. Una mong minahal. Anong klaseng pag-ugali yan? 5 taon na ang nakalipas. Itinatago mo pa rin yan. May gusto ka pa rin sa kanya. Paano mo ako haharapin? Mahal na mahal kita, pero may iba ka pa ring babae. Kadiri talaga ang mga sweet na salitang, mas nakakasuka pa sa dumi. Una, wala kaming relasyon ni Flo Adams. Hindi ko nga alam may larawan pala yan. Pangalawa, kung totoong mahal mo ako, patunayan mo nga. Gusto mo bang patunayan ko? Ang gwapo, ang pogi naman. Nagustuhan mo ba? Mahal, ang landi mo naman. Nako, muntik na akong mauto. Delikado tong lalaking to. Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas. Dapat hindi ako magpa-distract. Kailan tayo mag-shoot? Wala yung artista para sa shoot ngayon. Miss Stone, kinensela ng artista ang shoot ngayon. Anong nangyari? Walang shoot ngayon, malaki ang penalty sa kontrata natin. Maghanap ako ng kapalit. Hintay ka lang. Wala ng oras, ikaw na. Miss Stone, hindi ko kaya. Ang lalaki, hindi dapat umaya. Bihisan niyo siya. Opo, Miss Stone. Maghanda na sa shoot. Gets ko na. Bilis, bilis. Miss Stone, tulong. Hello. Hoy, sumikat ad mo. Kumuha ako ng 8 modelo. Mga modelo, ha? 8 silang lahat. Hindi ba ito ang eksenang laging kong pinapangarap? Pero hindi ko magawang subukan sa totoong buhay. Nakapaniwala bang nangyayari ito sa nobela? Sa unang patalastas ng aking bib, naway maging matagumpay ito at mawala na ang pagiging heiress na walang kwenta. Tagay. 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 Magagandang modelo, espesyal na pinili para sa'yo. Pero, may asawa na ako eh. Hindi bagay sa isang babaeng tulad ko. Nagsasaya lang tayo. Huwag mo nang banggitin yang malas na yun. Sumpa talaga. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Sige na nga, papayag na. Tagay. Toast tayo. Amelia, kasama mo ang 8 makong modelo. Subukan mong magpanggap na tapat kay Ethan. Sino nagpadala ng video? Nalaman na ba natin? Tinitignan na namin ngayon. Nako, ang laki ng mga pectorals nila. At ang gwapo ng mga ebis, grabe. Tagay na. Bilis, ubusin mo na. Miss, hindi na talaga ako makainom. Tingnan mo, isa pang pogi. Sige na. Mamaya, magpapanggap akong lasing at sasandal sa pecs niya. Ang sarap talaga ng mga pecs. Ang pinagsisisihan ko. Nasa iisang puno lang ako. Dapat pera at trabaho ang meron ako. At iba't ibang lalaki. Yun ang tamang buhay. Ganoon ba? Gabi ng inyong mga babae, pakikipagbiruan sa mga binata ang ibig sabihin. Pasensya na, mahal. Hindi ko talaga alam bago ako pumunta. Na magdadala pala si Olivia ng mga gwapong binata. Hindi lang alam ko. Alam ko pang 8 ang dala niya. Hih! Amelia, huwag mong kalimutan, may asawa ka, hindi biyuda. Umiwas ka sa ibang lalaki. Mas masarap ang pagkain sa kapitbahay. Sino ka para pagalitan ako? Nakikipagbiruan ka rin naman dito. Sino ang nakakaalam kung ilang modelo ang in-order mo? May tumawag ng hindi nagpapakilala. Sinabihan akong puntahan ka rito. Amelia, iba ka kay Olivia Reed. May asawa ka na. Eksakto. Kaya mas masaya siya kaysa sa akin. Ginugulo mo ba ako? Anong gusto mong gawin ko? Para matapos na tong kalokohan? Malapit nang bumalik ang unang pag-ibig mo. Mas mabuti pang tipirin ang lakas para sa kanya. Malas ang relasyon natin. Tapusin na natin. Magpaano na lang tayo. Maghanap tayo ng kapayapaan. Mas mabuti pa sa ating dalawa. Bakit pa tayo magsasakitan? Tigil na. Wala akong sinabi. Ethan, nababaliw ka na ba? Tama na ang pagpapanggap. Nagkukunwari kang nagmamahal o wala ka ng utak. Walang pagsisisi para sa katulad mo. Nakakapagod na talaga. Katulad ko ra, huwag mong kalimutan yan. Ikaw ang pumilit sa kasal nato noon.
Ngayon ka pa nagkakaganito. Wala ka talagang ginawa. Sa 5 taon nating pagsasama, parang multo lang ako sa'yo. Kaya pagod na ako. Ayaw na kita. Mas masakit pa sa paghihiwa ang patagalin pa ito ng matagal. Ethan, panahon na para maghiwalay na tayo. Nakatakas na naman ang sirena. Kailangan kong magpakita ng mga sikreto. Ha 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 ha. Ang galing talaga ng anak kong si Amelia. Ang Stone Industries sa iyong mga ay tumaas ng ilang beses ang halaga. Ha 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 ha. Itong tatay kong oportunista. Nooy hinamak niya si Ethan at pilitin ang lihim na kasal. Ngayong milyonaryo na si Ethan, gusto niyang kontrolin ko pa rin siya. Binuhay ko ang Stone Industries. Kung sasabihing maghihiwalay na kami, ayos lang siguro, di ba? Tay, may sasanaing sana ako. Naku po, nariyan na si Amelia, ang pambihira at kasiya siyang bisita. Tingnan ninyo kung sino ang nagbalik. Daniel Grant. Bakit siya nandito? Di mo ako nakikilala? Nooy nangako kang pakakasalan mo ako. Nang kami lumipat ng bansa, matagal kang umiyak noon. Siya ang pangalawang bida sa nobela. Tulad ni Ethan, mahal niya si Chloe. Siya ang nagtaksil sa akin para magmukha akong nagluloko. Siya ang sumira sa pamilya ko. Para sa akin, siya ay demonyo. Maalala ka? Siyempre naman, lason ka, pakasalan ka, parang naghahanap ng kamatayan. Naku po, sayang naman. May kasundo ang pag-iisang dibdib noon ang pamilya natin. Kung nagkatuluyan lang sana kayo, siguradong napakasaya yun. Nasa libro ba to? Mukhang may pag-asa pa rin ako. Amelia, nga pala, anong sasabihin mo kanina? Ano ba? Wala talaga. Kung sasabihin kong maghihiwalay kami, magsasama pa kami niya, hinding-hindi, isang blackwood pa lang, sobra na. Mr. at Mrs. Stone, dumating na po si Mr. Blackwood. Bakit siya nandito? Mr. Blackwood, matagal ko na po kayong hinahangaan. Ako po si Daniel Grant mula sa Grandwell Holdings. Dati, nobyo ni Amelia. Kumusta? Ako ang asawa niya ngayon. Grabe, parang battlefield ito. Amelia, naaalala ko nung mga bata pa tayo. Paborito mo talaga ang manok noon. Dito, dagdag ka pa. Gusto niya nito noong bata siya. Hindi ibig sabihin gusto pa niya ngayon. Mas gusto na niya ng karne ngayon. Ethan, 5 taon na kayong kasal ni Amelia. Panahon na para magkaroon ng anak. Ang mga babae, alam mo na. Dapat unahin ang pamilya. Bakit magtseyo pa ng kumpanya? Gawa lahat ng tatay niyang palubag sa kanya. Tita Rebecca, ang considerate mo naman. Paano kaya ngayong linggo, magpa-check up ka para? Sa ganoon, mabibigyan mo ang tatay ko ng anak. At ako naman, hindi na mahihirapan sa Stone Industries. Ano ba to? Huwag mong akalaing dahil kumita ka ng konti, pwede mong hamakin ang nakakatanda. Huwag mong subukang maghari-harian sa akin. Mas mabuti pa to kaysa sa babaeng katulad mo. Sip-sip sa dugo ng tatay ko. Isang palamuning hindi sapat. Dinala mo pa. Sugalero mong kapatid. Para makisip-sip din. Malandi ka. Katulad ng yumaong ina mo. Walang modo talaga. Amelia, tama na. Ikaw nakabit na nanguna. Sa pagkakasiping sa asawa ng matalik mong kaibigan. Anong karapatan mo? Nabanggitin pa ang nanay ko. Lumabas ka na. Tita Rebecca, hinawakan mo ang asawa ko. Wala ka sa lugar. Mr. at Mrs. Stone, pakalma naman po. Amelia, nag-aasta lang siyang bata. Kaya pala si Sarah Evans. Nagmamakaawa na bumalik ako. Talagang kawili-wili ang babaeng to. Master, hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Ama, hindi ko na kaya ang ganitong pamumuhay. Amelia, mag-sorry kagad kay Tita Rebecca. Kahit kumain na tahimik, may gulo. Nakakahiya talaga. Laging mas mahalaga ang reputasyon mo kaysa sa sarili mong anak. Pero makinig kayong mabuti. Asawa ko na siya ngayon at walang may karapatang umapi sa kanya. Kayong, At tandaan ninyo, matagal nang bumagsak ang angka. Si Amelia lang ang nagbangon nito. Ang pamilyang Blackwood ko, ang pinakamakapangyarihan ngayon. Tumanda na kayo ng Stone. Panahon na para magpahinga. Ethan, ikaw. Wow, ang lakas ng mag-asawang to. Ngayong alam na ni Daniel Grant na ang weird ko. Tatahan na siya, di ba? Salamat sa pagbisita. Alis na tayo. And Blackwood, ang yabang nyo. Nirespeto nyo pa ba ang tatay ko? Asawa kita. Siyempre, ingatan kita. Nung huli, klaro na sinabi ko, hindi kita mahal. Bakit ang bilis mong makipaghiwa? Makikipagbalikan ka sa dati mong nobyo. Ganoon ba? Kailangan ko bang pakasalan ang sinuman? Mamimiss kaya ng tatay mo ang pagkakataong makapag-asawa sa Grandwell Holdings. Buwisit, ipinagbibili ang anak para sa yaman. Yung matandang yun, kaya talaga niyang gawin yan. Sa amin niya, sino ang pipiliin mo? Para sa'yo, ba't parang ang buhay? Puro lalaki lang. Yun lang ba ang pagpipilian ko? Sa amin niya, sino ang iyong pipiliin? Ako ay. Bago natin asikasuhin si Daniel Grant, makikipagtulungan muna ako. Itutuloy natin ang pagpapanggap na mag-asawa. Kung nagsisisi ka na, kausapin mo abogado mo. Handa ako, kahit kailan. Ang batang si Liam, talagang kahanga-hanga. Ang galing ng ad na yun. Di ko inasahang gagawin mo to, sa mismong ilalim ng ilong ni Ethan.
Kaya mong itago ang ganitong hiyas. Ikaw, ang gintong ahenteng ito. Magaling ka talagang pumili. Ipapakilala ko siya sa'yo balang araw. Sa'yo, siguradong sisikat siyang artista. Siyempre naman, Oh, nga pala, bumalik na si Chloe Adams para mag-comeback. Kayo ni Ethan ay... Olivia, tatawagan kita. Amelia, matagal-tagal na rin. Miss Adams, bakit kayo nandito? Wala akong naaalalang. Malalim na ugnayan tayo. Totoo ba? Dumating ako para pasalamatan ka. Nagpapasalamat Tina ang asawa. Ang mismo naghatid sa'yo sa airport at inihatid ka pa sa bahay. Alam mo palang lahat? Alam ko na, sinadya mong magsinungaling sakit. Ang Amelia sa nobela ay masyadong tanga. Hindi man lang magsuri. Naniniwala lang sa sinasabi. Amelia, 5 taon na ang nakalipas. Nung wala ako, ninakaw mo si Ethan. Dapat alam mong darating tong araw na to. Asawa ko si Ethan. Maghanap ka ng lugar mo at umalis ka. Amelia, pagdating sa pagiging tao, ang pinakamahalaga ay, malaman mo ang lugar mo. Miss Adams, nagmamadali ka na. Umakyat. Hanggat hindi ako iniwan ni Ethan, mananatili kang, kerida na hindi maipapakita sa publiko. Para mapatibay si Ethan, nasa'yo na lahat ng desisyon. Dagdagan ko pa ang apoy. Putang ina, pangahas kang mang-asar sakit. Marami akong paraan para sirain ang reputasyon. Amelia, anong kasalanan ko para tratuhin mo ako ng ganito? Noong estudyante pa, nakakainis ka na, isang artista lang, akala mo importante ka. Ngayon, lumayas ka. Huwag kang magmadali. Magkikita pa tayo. Gusto mong gumulo? Tutulungan kita. Chloe Adams, 2 buwan na lang. Ang buhay ko at magandang kinabukasan, nakasalalay sa'yo. Bruha, nangahas ka pang manghamon sa akin. Maraming paraan ako para sirain ang reputasyon mo. Ano ba ang nagawa kong mali? Bakit mo ako ginaganyan ng walang katarungan? Kahit noong nag-aaral pa tayo, hindi kita nagustuhan. Artista ka lang, huwag kang magmalaki. Lumabas ka. Voice recording at cyber. Gaya sa nobela, ganito din ang modus nyo. Susunod, si Ethan naman ang dapat na magtanong sa akin, di ba? Nakilala mo si Chloe Adams. Ethan, yung recording na kumalat online, narinig mo na, di ba? Narinig ko na, mag-ingat ka sa susunod, huwag ka nang ma-record. Hindi ka nagagalit. Ginago ka niya ng husto. Illegal ang pagre-record ng patago. Dahil nahihirapan siyang mag-bounce back, hindi na ako magkakaso. Pero nagbayad ako ng mga troll na manira sa kanya. Nagbayad ka ng mga troll? Nag-hire ka pa ng troll para sa akin, para lang siraan si Chloe. Ay naku, Amelia, anong ginagawa mo ngayon? nababaliw na ako ng matagal. Mula nang magdesisyon ako maghiwalay, nagkamali na ako. Ethan, pumunta ka sa study at I print ang divorce agreement. Kung hindi, hindi ko alam kung anong masama ang gawin ko sa iyo. Anong klaseng masama? Gusto kong makita. Kung gaano kasama. Nandidiri ako sa inyo ni Chloe Adams. Gusto ko na lang maghiwalay. Gusto kong maging magandang divorsyada. Nagkamali ako sa'yo nitong 5 taon. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ituturing kitang prinsesa at pahahalagahan. Sinong may gusto maging prinsesa? Gusto kong maging mayamang single. Ikaw talaga. Walang kwenta ang huling pagmamahal. Nakapagrelasyon na ba kayo? Boss, magkaklase kami sa kolehiyo. Hindi mo ba alam kung may niligawan ako? Huwag na, magtrabaho ka na lang. Ang weird, bakit biglang nagtanong tungkol sa pag-ibig? Si Chloe Adams ba yan? At si boss? Ang lakas mo sa babae. Tingnan mo nga ito, talagang nakakagulat. Nakakagalit. Sumikat na sana ang produkto namin dahil sa ad ni Liam. Pero ngayon binoykot dahil sa bullying issue. Ganito lang, Pinaratangan ng produkto namin. dapat hindi ka nang away. Bakit mo ginulo si Chloe Adams? Mga ginoo, malaking pagkakamali ang lahat ng ito. Kaya, gusto niyo bang sirain ang kontrata at tapusin ang ating partnership? Unawain niyo ang problema namin. Nakasaad sa kontrata na, kapag nasira ang reputasyon ng isang partido, may karapatan kaming wakasan ang kontrata nang walang pananagutan. Bagamat personal na usapin ito para sa iyo, Miss Stone, pangit pa rin sa imahe. Pwede niyo pong puputulin ang kontrata. Pero sa diksyonaryo ni Amelia Stone, sa aking buhay, walang lugar ang negosyo ay negosyo pero kaibigan ay habang buhay. Simula ngayon, sinumang magte-terminate ng kontrata sa aking kumpanya, hindi na muling makikipagtulungan sa Stone Industries. Ang sitwasyong ito, hoy, sino ang nagnegosyo ng ganyan? Sabi niya walang problema, at saka, mga sino mang nanira kay Miss Stone sa kanyang kahinaan, itatala ko sila sa blacklist. Walang kooperasyon. Ay, si Liam, Amelia, tunay kang karapat-dapat sa pangalan. Isang world-famous superstar. Agad na nagbago ang kanilang mga ugali. Amelia, ikaw ang aking tagapagligtas. Kahit kailan, handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Mr. Hayes, oras na para sa susunod na appointment. Top star talaga. Kahit assistant mo ang cute. Sige, magtrabaho ka na. Amelia, huwag kang mag-alala.
Ano man ang mangyari. Laging nandito ako para tumulong. Huwag kang pumasok bukas. Bakit po, Mr. Hayes? Ano pong pagkakamali ko? Wala lang. Para maiwasan ang misunderstanding. Olivia, kumuha ka ng male assistant. Lasing na naman, nakahanap ka ba ng male models? Hindi ba't sinabi ko, dapat umiwas sa chismis ang may asawa? Mas gwapo si Liam kaysa sa mga modelong lalaki. Kapag kasama natin siya, madaling masolusyonan ang mga problema. Si Liam ang ibig mong sabihin. Dahil ang minamahal mong si Chloe Adams ay nakaranas ng krisis. Pero ngayon, ayos na ang lahat. Sana nga nakita mo. Kanina, nang pumasok si Liam sa opisina ng may kumpiyansa, ang mga mukha ng mga matanda parang may kinain na langaw. Ang endorsement ng sikat na artista. Hindi mo ba gusto yon? Siyempre, dapat ko siyang pasalamatan ng tapat. Ikaw naman, sabi mo ipagtatanggol mo at aalagaan mula sa hirap. Ikaw pala ang nagdadala ng gulo. Kahit siya ay isang gago, pero aminado ako. Ang pogi mo talaga. At ang mga ebis mo. Hindi naman masama. Amelia, nakalimutan mo ba? Na lalaki rin ako. Masaya ang pag-inom sandali, ngunit impyerno ang hangover. Bakit siya hindi nakadamit? Nasaan ang akin? Lasing at ano nang nagawa ko? Wala akong maalala. Dapat na akong umalis. Ang yakap natin ganito, bagay ba talaga? Gagamitin mo lang ako at itatapon. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin kagabi. Anong ibig mong sabihin na asawa mo ako? Ano nang masama sa pagkamaulay mo? Ikaw ang gusto ng diborsyo, binawi mo, at patuloy na nakikipagtalik sa akin. Kalokohan. Aksidente lang ang kagabi. Si Chloe Adams ang gusto mo. Siya ang type mo, kaya wala tayong kailangan pa. Hindi ko gusto si Chloe. Gusto mo siya, Hindi ko siya gusto. upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Lumipat ka na sa labas. Lumipat. Huwag kang mangarap. Ano ang gagawin ko? Hindi ko papayagang sirain itong gwapong mukha ang buong buhay ko. Bakit ka nandito? Ethan, ang tagal mong nawala. 5 taon na tayong hiwalay. Sobrang nangungulila ako sa'yo. Ano ba ang gusto mo sa akin? May charity gala bukas ng gabi. Nais kitang anyayahan bilang kasama, upang maging aking kasama sa gabi. Ginoong Blackwood, papayag ka ba? Una, ayoko sa mga ganitong publikong event. Pangalawa, may asawa na ako. Ayaw niya akong malapit sa ibang babae. Kapag lumalapit ako sa ibang babae, Ngunit narinig kong si Amelia ay inimbitahan na ang bagong sikat na si Liam Hayes bilang kanyang kasama. Magandang tanawin ang magkasamang gwapo at maganda. naglilihim ka na naman. Ano na namang ginagawa mo? Bakit ang tarantadong to? Maaga ngayon sa bahay, bangkarote na ba ang kumpanya niya? Tungkol dyan. Sa opisina, narinig ko kay Miss Peterson na pinagbalaan na ikaw ang pumunta para balaan mga brand na iyon, kaya hindi nila tinapos ang kontrata. Dahil sa'yo yun. Paano nangyari yon? Hindi sila nag-terminate dahil sa iyong sikat na si Liam Hayes. Ano ang kinalaman ko doon? Huwag kang magalit. Bakit gumagawa ng mabuti ng hindi naghahangad ng pagkilala? Asawa kita. Tama lang na protektahan kita. Nagpapasalamat ako sa'yo. Malaki ang naitulong. Ito ang pinili ko para sa'yo. Espesyal na para sa iyo. Regalo para sa akin. Tama. Ang ganda. Salamat. Walang anuman. Pupunta na ako sa kwarto. Magandang gabi. Relong $40 makakabili ka ng klaseng replika online sa halagang 40 piso lang. Ang galing-galing ko talaga. Kapag nag-divorce tayo, isasama ko na lang tong relo. Mukha akong mapagbigay, hahaha. Hoy Ben, kamusta ka? Tulungan mo akong gumawa ng banner. Amelia, karangalan kong maging escort mo. Talagang masaya ako. Bilang baguhan, mas mabuti kung madalas kang dumalo sa mga ganitong event. Kailangan kong bigyan si Ethan ng bawat pagkakataon para magtaksil siya sa akin. Nandito nga si Daniel Grant. Nasa charity ball na ito. Mahalagang plot point ito. Sa nobela, nagwala si Amelia sa ball. Nang sumayaw si Ethan kay Chloe at sinampal niya ito, iniligtas siya ni Daniel Grant. Nagselo si Ethan. Doon nagkagalit ang dalawa. Simula ng drama sa pag-ibig. Kung sasampalin ko si Chloe ngayon, ihiwalayan ako ni Ethan. Sa galit, mawawala na sa buhay ko ang mga mapang-abus. Taong ito. Amelia, ang galing mo talaga. Isang sikat na artista tulad ni Liam Hayes. Isang Asian superstar. Nadala mo agad. Bakit kasama mo siya?
Para bang nahuli mo akong naglulo. Ikaw naman ay may kasamang ibang babae. Anong ipokrito? Sige na nga. Magsisimula na ang unang sayaw. Maghanda na kayong dalawa. Huwag kayong mag-aksaya ng oras. Mga kababaihan at kaigan-oohan, ayon sa tradisyon, inanyayahan namin ang pinakamalaking donor na bisita upang pangunahan ang unang sayaw. Kaya ngayon, mainit nating tanggapin si G. Blackwood at ang kanyang kasama. Magsisimula na. Magsisimula na. Kaliwa ba ang sampalin ko? O kanan? Teka, ano nang nangyayari? Ethan, ano nang ginagawa mo? Huwag mong kalimutan kung sino ka. May asawa ka na. Ako na ang bahala sa kanya, pero wala ka na doon. Naku, Ethan. Ethan. Mahal. Hindi ito ang tamang takbo ng kwento. Kailangan kong ayusin ang istorya. Ano ba ang nangyayari dito? Sino ito? Hindi katanggap-tanggap ito. Ang nagumpisa ang may kasalanan. Ano ba ang lakas ng loob niya? Galit na galit si Ethan sa bida. Malamang nag-aapoy sa galit. Kung matutuloy ang diborsyo ngayon, magdiriwang ako ng todo. Samahan niyo palabas si Miss Adams. Huwag nating abalahin ang sayawan. Hoy, ito ba ang istorya na para masarating hindi mapigil? Makakapagdiborsyo pa kaya ako? Hindi ko inakala na magpapakita ka rin ng kahinaan. Maraming bagay ang dapat wasakin bago mo makuha. Ano ang problema? Amelia, nahihilo ako. Pwede mo ba akong iuwi? Sandali lang, ilalabas na kita. Swerte ko, ang natitirang para sa tambalang iyon, baka may pag-asa pa. Ethan. Lampas na hating gabi, hindi pa rin siya umuwi. Hindi sumasagot sa mga tawag mo. Ano ba talagang ginawa mo kay Liam? Bakit mo kailangang malaman? Kailangan ko ba magsumbong sa'yo? Totoo nga ang kasabihan. Ang pag-ibig ay hindi nawawala. Nagpapalipat-lipat lang. Anong sinasabi mo? Amelia, huwag mong kalimutan. Mag-asawa pa rin tayo. E di maghiwalay na tayo. Mas magaganda talaga ang mga binatang mas bata. Matatamis ang dila, masunurin, at palaging magaganda ang salita. Hindi tulad ng isang palaging nangungutya at nagtatanong. Sino naglagay nitong nakakasira at baduy na banner? Nagustuhan mo? Ito ang aking pabolt sa mamahaling relos na regalo mo. Pinapagawa ko pa kay Ben Carter ng ilang kopya. Gusto mo bang isabit ko sa banyo at sala? Mali ako. Hindi ka bastos. Talagang kupal ka. Ha, walang kailangan. Maraming salamat. Sobra-sobra na itong isang Pwede mo na isara ang pinto. Huli na ang lahat. Pinatanggal ko sa katulong ang bisitang kama. Ngayon, itong kama na lang natira. Kaya simula ngayon, sa akin ka na matutulog. Kahit sa pag-aasawa, ang kagustuhan ng babae ay dapat respetuhin. Wala akong balak na gawin sa'yo. Matulog ka na lang. Ano ang ibig mong sabihin? Talaga bang wala ako kahit kaunting pagkaakit sa'yo? Kung tayo ay magdiborsyo, ang tatay mo ang pinakamasaya. Maaari ka nang magpakasal sa pamilyang Grant. Binabantaan mo ako. Maghintay ka. Kapag nahuli na kitang naglulo, wala ka nang matatakbuhan. Nababaliw ka na ba? Amelia, tingnan mo, walang hiya talaga si Chloe Adams. Halatang halata naman na nagkukunwari lang siya. Pero ang mga fan niyang baliw ay naniniwala na silang Diyosa. At si Ethan ay magkatapat. Naghahanap sila ng ebidensya ng kanilang relasyon. Ngayon buong internet ang nag-iisip na si Chloe Adams ay Mrs. Blackwood. Ano? Totoo ba ang magandang pangyayaring ito? Ginang Blackwood, nakita mo na ang balita, di ba? Alam mo, si Ethan ay laging may malabong relasyon kay Chloe Adams at ngayon sumabog ang iskandal. Dapat patas ka sa akin. Anong meron ka kay Chloe? Kung di mo mapagtanggol asawa mo, ikaw ang may problema. Hindi ka nagustuhan ng anak ko, ikaw ang nanligaw sa kanya. Anong problema ko? Pinakasalan ako ni Ethan. Ako ang asawa niya. Si Chloe ang kabit. Tingnan mo ang mukha mo. Sino ang magkakagusto sa'yo? Sinasabi mo ba pagkakamali ni Ethan ay kasalanan ko? Kailan nandaya ang anak ko? Tigil na ang iyakan at drama mo. Kung ako si Ethan, ayaw ko rin sa ugali mo. Hihi. Habang inaasar ko ang biyanan ko, lalong magmumukhang mabuti si Chloe. Sana magsawa siya sa akin at ipaanol niya ako. Inay, Paano ba siyang makagala ng tahimik? Anak, itong si Amelia na, nanggulo pa sa bahay natin. Naiirita na ako, sumasakit na ang dibdib ko. Ethan, kayong mag-ina ay nagsabwatan.
Dapat mong magpaliwanag ngayon. Ipaliwanag mo paano hatiin ang mga luho ninyo. Inay, kami ni Chloe ay walang relasyon, hindi kailanman, at hindi mangyayari. Amelia, mahal na mahal niya ako, kaya nagpakamatapang. Ha? Ano? Huwag kang mag-alala. Hindi ko napapayagan ang mga chismis tungkol sa atin. Ang pwesto bilang Enrea Blackwood ay para lang sa'yo. Teka, ano? Sandali. Lalayuan mo siya. Paano ka makakapagloko? Paano tayo maghihiwalay? Anak, seryoso ka ba? Nabaliw na ba siya? Tigil ka dyan. Bakit mo ako at si Chloe Adams palaging pinagtatagpo? Ethan, sa mga nakaraang taon, ilang taon na akong sinisisi sa paghihiwalay. Hindi ba yun sapat? Umurong na ako. Ano pa ang gusto mo? Wala akong relasyon kay Chloe Adams. Bakit mo? Marami akong ginagawa. Boss, trending si Amelia Stone. Ano nang nangyari? Nabangkarote ba talaga ang kumpanya mo? Ano ba talagang ginawa mo't si Liam kagabi? Kagabi? Alam mo bang kumalat na ang mga litsimot si Liam sa internet? Nga pala, paano ko to nakalimutan? Kung hindi man nuloko si Ethan, ako na lang, dapat ko sabihin. Ang gaganda ng mga litrato. Sa anggulong ito, para kaming magkasintahan ni Liam. Amelia, tama na. Ang pakikisama mo kay Liam Hayes ay magdudulot sa iyo ng maraming problema. Hindi mo ba naiintindihan? Puro chismis lang ang mga akusasyong yan. Hindi talaga ako nandaya. Alam kong hindi. Paano kung ibang tao? Nabuli ka na dati online. Kung may bagong iskandalo, baka mas lalo kang mapanira at laitang muli. Nag-aalala siya sa akin. Kung may kailangan ka, pwede kang lumapit sa akin. Paano siya mag-aalala sa akin? Impossible. Huwag kang magpapadala, Amelia. Kumapit ka sa sarili. Kung hindi siya makikipaghiwalay, di ako abot ng 2 buwan. Bangkarote na ang Stone Industries. Bangkarote na ang Stone Industries. Bangkarote na ang Stone Industries. Dapuan sana ng kidlat si Amelia. Dapat mamatay si Amelia. Si tandang babae. Gago ka. Magtamo ka ng impyerno. Walang hiya ka. Hinaharas pa niya si Liam. Bangkarote na ang Stone Industries. Dapat mamatay si Amelia. Ang gulo talaga. Nang makita kong trending, agad akong dumiretso para magpakabayani. Pero't kalmado ka pala. Parang nasayang lang ang effort ko. Anong dahilan ng pagpunta mo, Ginoong Grant? Namimiss kita. Paniniwalaan mo ba? Andrew Grant, huwag kang magbiro. Kahit ngayon, kung mabalitaan man na nagluloko ako, wala akong pakialam. Marami na akong iskandalo. Isang dagdag mo pa ay carry lang. Akala mo sinasadya kong saktan ka? Alam kong, hindi pang karaniwan ang relasyon kay Chloe Adams. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko sasaktan siya. Kaya pakiusap, lumayo ka na rin sa akin at iwan mo na ko. Salamat sa pagtulong. Pero sana, manatili tayo magkakahiwalay simula ngayon. Nang marinig ko yan, gama na ang pakiramdam ko. Amelia, lalo ka talagang naging kawili-wili. Isip ni Amelia, bakit ayaw akong diborsyuhan ni Ethan? Amelia, kung di mo guguluhin si Ethan Blackwood o maghanap ng gulo, hindi makakagawa ng bagong kalokohan si Chloe. Tip sa diborsyo, bombahan ang tawag ang workaholic. Dapat gumawa ako ng gulo para mainis ng todo si Ethan Blackwood. 2 buwan na lang, 51 na araw, 1,224 na oras. Ayoko talagang maniwala na di ako makakadiborsyo. Hello. Ano to? Akala ko di siya nagba-video call. Sa labas ng oras ng trabaho, sumagot siya at hindi pa siya galit sa akin. Spot check. May masama bang tignan ng asawa ang asawa niya? Okay. Kailangan mo bang ipihit ko ang kamera? Paano siyang gago ay ganyan magpakita? Amelia, di ka pa kumain, di ba? Tingnan mo ang dala ko. Oh, Liam. Alaynan, ang sarap talaga nito. Saan mo ito nabili? Eksklusibo ito sa amin, hindi mabibili. Ikaw ang gumawa nito, di ba? Pero kailangan ko pa rin humingi ng tapat na paumanhin. Naging problema sa'yo ang iskandalo ng paparazzi. Puno na ang balita ng mga eskandalo, wala nang maidaragdag pa ang isa. At saka, mga pilit na litratong ganito, hindi kasalanan ng artista. Kailangan mong tanggapin ang buhay na ito. Ang ganda ng buhay. Hindi ako pwedeng Huwag mamatay. Maganda ang mga litrato. I-email mo sa akin. Babayaran ko agad ang balanse. Amelia, ang mga matang nakatitig. Sa akin lang dapat tumingin. Amelia, alam mo namang mabuti. Hindi ka mahal ni Ethan. Nandidiri lang siya sa'yo. Kung hindi mo ninakaw ang pag-ibig niya, hindi ako aalis ng luhaan. OS, hindi sana napilitan si Ethan na makisama sa'yo ng 5 taon.
Kung may hiya ka pa, umalis ka na. Sige, ibibigay ko na si Ethan Blackwood sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Sabihin mo na lahat. Ikaw, May mga paparazzi pa ba? Nagtatago malapit. kung ma-video. Ang pang-aapi mo sa akin. At ilalabas ang recording noon. Maiinis ng todo, hindi lang si Ethan, kundi pati ang publiko. Magkaka-interes pas ang galing. Paano mo nalaman? Pero makinig ka. Handang-handa akong tulungan ka, basta kailangan mo lang. Tiisin ang konting hirap. Tigil, Ethan, sandali. hindi ka alis, umaasa sa sulat ng abogado. Sayang ang magandang pagkakataon. Bakit may paparazzi rin dito? Anong ginagawa mo? Nakatingin ang una mong pag-ibig. Chloe Adams, sinabi ko na sa'yo. Tigilan mo ang asawa ko. Ethan, nakikiusap ako kay Amelia na huwag mag-hire ng paparazzi para sundan ako. Natatakot na talaga ako. Paano mo nasabi na si Amelia ang nag-hear? Kakabalik ko lang. Siya lang ang may gulo sa akin. Alam niya rin ang nararamdaman ko sa'yo. Impossible. Naniniwala ako kay Amelia. Hindi niya gagawin yan. Ang gandang pagkakataon. Sige na nga, ako na ang may kasalanan. Ako ang may gawa. Talaga ba? Dahil asawa ko ang gumawa. Ako ang mananagot. Mananagot ka para sa akin. Ano? Sinusuportahan ni Ethan ang bagong show ni Chloe. At dahil sa'yo, oo. Sabi niya nagbayad ako ng trolls para siraan siya. Kaya natakot ang mga investor. Pero si Ethan ang umako at nag-invest. Espesyal na dahilan lang yan para sa kanilang kalokohan. Sana totoo yan. Kung hindi, sa 2 buwan, may kamatayang mangyayari. At ako, Olivia, sa wakas ay desidido na ako. Hindi kami bagay ni Ethan. Gusto ko ng diborsyo. Seryoso, sa wakas na pag-isipan mo. Pero nagulat ako, ayaw niyang pumayat. Bakit ayaw niya? 5 taon kanyang. Hindi pinansin. Ikaw lang. Tanga pang nagpakatapat. Kung ako yan, ginawa ko na siya. Niloloko. Huwag kang mag-alala. Desidido na talaga ako ngayon. Magdidiberor ako sa 2 buwan. Hoy, Liam. Halika rito. Bilis. Liam, nakarating ka. Uminom na kayong di ako kasama? Di ka man lang nabanggit ni Olivia. Tara, magpakalasing tayo ngayon. Bilis. Umupo ka. Tagay. Tara, shot na tayo. Tagay tayo para sa atin. Amelia, huwag masyadong mabilis. Madyay gising kang masama pakiramdam. Ang cute-cute mo talaga. Amelia, lasing ka na. Bakit lagi sumusulpot ka kapag kailangan kita? Amelia, sobra na ang nainom mo. Muli mo ba akong ililigtas? Amelia, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Nangangahas ka bang halikan ako, ngayon mismo? Sinasamantala mo. Sino ka? Hindi ba siya kamukha ni Liam? Siya nga to, di ba? Ano nang nangyayari? Aaway na ngayon. Liam, huwag na. Gusto mo mag-trending. Pero, Amelia. Ben, ilabas mo sila rito. Opo, boss. Sige. Bakit nandudumog ka saan man? Sinasadya mo bang magpanggap kasama niya para akitin ako? Ano sa palagay? Lahat ay umalis na. Bakit ka pa nagtatagal? Ihahatid kita pa uwi. Hindi na kailangan. Ako na ang aalis. Olivia, tigilan mo na ito. Sinong Olivia ang tinatawag mo? Close ba tayo? Hindi kita ginulo. Bakit galit ka sa akin? Noong nasa eskwela ka, ikaw at si Ethan ay magkamukha ng ugali. Ah, hindi. Alalay ka niya. Magpakatao ka naman. Sabihin mo sa amo mong iwan si Amelia. Pabayaan mo na si Amelia. Kung hindi, hindi kita igagalang. Ang cute-cute mo dati sa eskwela. Bakit ang init ng ulo mo ngayon? Hoy, Olivia, hintayin mo ako. Amelia, teka. Alam mong nagbibiruan lang ako. Hindi ka ba nagagalit? Dapat ang mga ginamit mo ang magalit. Hindi ako. Nakikita mong inagaw ang laruan at may marka na ng iba. Nananatili kang kalmado. Dinig mo ang sinasabi ko. Asawa kita. Hindi laruan. At hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo ako gustong iwan. Walang pagmamahal. Hindi ba iyon sapat na dahilan? Hindi. Ang pag-aasawa ay partnership. Walang kinalaman sa pag-ibig. Mahal mo ba ako? Ako. Walang sagot, ha? Ngayon, wala na itong iba, kundi pagiging makasarili. Hindi yan tama. Makinig ka sa akin. Huwag mong sabihin.
Hindi ito dapat mabanggit. Amelia, hindi kita pakakawalan. Hindi niya ako kayang mahalin. Peke ito. Lahat ay peke. Kung hindi tayo makikipaghiwalay agad, mamamatay na ako. Pinilit siya ni Amelia na magpakasal. Ang pagmamataas niya ang hadlang sa pagmamahal. Tulad sa nobela, hindi tunay na umibig si Ethan kay Amelia. Bakit siya gumanito? Nagkagusto kaya siya sa akin? Ako na lumipat sa katawan ni Amelia. Pirmahan ang kasunduan. Pera, bahay, shares. Wala akong kailangan dyan. May iba kang mahal. Hindi ganun. Subukan mong muling mahalin ako. Ang babaeng kumakapit sa'yo ngayon ay aalis na. Nasasaktan ang pride niya. Huwag kang magpanggap, matatanda na tayong lahat. Wala nang kahihiyan. Sumang-ayon ka sa isang kondisyon. Kung gagawin mo ito, pag-uusapan natin ang hiwalayan. Anong kondisyon? 10 araw na lang ang birthday ni nanay. Samahan mo ako. Pagkatapos nun, tatalakayin natin ang hiwalayan. Inusog ang birthday gala. Ibig sabihin ba, 10 araw na lang ang buhay ko? Engkantada ka. Paano mo nagawang pagtaksila ng anak ko? Napakababang uri mo. Walang hiya ka talaga. Inay, bubugbugin kita ng walang awa. Hindi po totoo yan. Inay ko po. Tawagan niyo ng ambulansya. Ayon sa takbo ng nobela, lalaso ni Daniel Grant ang inumin ko sa handaan at ipapanood sa lahat ang kahiyahiyang eksena sa akin at driver. Magkakaatake sa puso si Eric Blackwood sa galit at mamatay ng walang lunas. Malulugmok si Ethan sa kadiliman at pahihirapan ako hanggang mamatay. Ang makapag-divorce ng walang sakit sa loob ng isang linggo. Napakahirap. Amelia. Liam, bakit ngayon ka lang dumating? Amelia, taos puso akong humihingi ng tawad. Sabi ni Olivia, bilang baguhan, ang makasama si Chloe Adams ay bihirang pagkakataon. Pero alam kong ayaw mo talaga sa kanya. Kaya ayaw kong makipagtrabaho sa kanya. Dahil ayaw ko sa kanya, hindi ka na makikisama? Parang bata ka ba? Amelia, pakiusap. Hindi pa ako malakas. Maraming bagay ang hindi ko kontrolado. Pero Amelia, paghihigpitan ko ang sarili ko. Ipagtatanggahan kita. At hayaang mabuhay ka ng malaya. Kaya ko to. Bakit ang bait mo sa akin? Dahil, kailangan ko. Ako lang. Bakit parang nahuli akong may Hello, nasaan ka na? Ako, nag-o-overtime ako sa opisina. Gabi na. Umuwi ka na ng maaga. Sige, uuwi na ako. Boss, diretso na sa bahay? Hindi. May iba tayong pupuntahan. Dito tayo maghintay. Si Ethan yun. May gusto siya sa'yo. Naku, huwag kang magsalita ng kung ano. May gusto na siyang iba, pero hindi ako yun. Lalaki ka, bakit ang sismoso? Eh ikaw, may gusto ka ba sa kanya? Ang daming magagandang bagay sa mundo. Ang manatili sa tabi ng tao dahil sa pag-ibig. Hindi ba yan kahangalan? Sumisikat ang karir. Huwag mong sirain ang kinabukasan mo dahil sa babae. Ayaw ko sa mga batang babae. Di bagay sa akin ang mga binata. Tara, libre ko na tong midnight snack. MMHMM. Gusto ko siya. Kahit mamatay ako, kahit magpatihulog ako sa building, hindi ko siya magugustuhan. Hello. Palitan si Liam Hayes sa bukas. Sa ilalim ng Stone Industries. Naku, bakit ka agad nakauwi? Anong problema? Sa akin ka. Bakit ka nakatayo dyan? Nakakatakot ka na. Ang petty mo talaga, pwede siyang mandaya.
Pero kapag kumain ako sa ibang lalaki, ang daming drama. Hypocrite ka talaga. Nag-o-overtime ka pa rin? Pumunta si Liam para hanapin ako. Inilibre ko siya ng midnight snack. May mga lalaki ka rin kaibigan. Bakit lagi mo akong pinaghihinalaan sa pakikipag-usap ko kay Chloe? Pero hindi ba? Hindi ko naman kontrolado ang isip niya. Wala naman akong nararamdaman para sa kanya. Isang beses lang ako mabubuhay. Wala akong oras sa mga laro mong ito. Anong kinakatakot? Pwede mo namang sabihin sa akin. Anong silbi nun? Maniniwala ka ba o tutulungan ako? O magiging gaya lang ulit ng dati? Naturing mo sa akin ay baliw na babae. Kailan ko ba? Kung talagang gusto mo akong tulungan, pakasalain mo na lang agad ako. Habang buhay kitang pasasalamatan. Gusto mo lang maging Mrs. Blackwood? Tutulungan kita. Lihim kaming ikinasal. Bukas ang birthday party ng kanyang ina. Siguro hindi na ako kailangang pumunta. Hindi ba't sinabi ni Ethan? Pag-uusapan ng diborsyo pagkatapos ng party. Paano kung hindi ka pumunta? Paano kung ayaw kanyang hiwalayan? Natatakot ako baka pagkatapos ng party, papatayin niya ako. Amelia, anong kinakatakot mo? Pumunta ka lang ng may tiwala. Pagbalik mo, kausapin mo tungkol sa diborsyo. Ganun lang ka-simple. Sana ganoon lang kasimple. Kung ikukumpara sa istorya ng nobela, hindi ko pinainom ng droga ang bida para mabuntis. Wala akong ginawang masama. Lumayo din ako kay Daniel at Chloe hanggat maaari. Kung wala ang mga importanteng elementong ito, baka walang mangyari sa party. Miss Adams, binili pala ni Mr. Grant ang bag na ito para sa'yo. Sandali lang po, kukunin ko na po. Bakit lagi na lang natin sila nakikita? Malas, hindi na tayo babalik dito. Ang laki ng tsansa. Dito pa tayo nagkita. Aalis na sana ako. Aalis ka na agad? Akala ko rin gusto mong bilhin ang bag na yun. Ito ba? Oo, 2 limited edition lang sa buong mundo. Naka-reserve na ang isa. Ang isa ay in-order ko kanina. Ah, hindi mo ba talaga alam to? Nag-alala lang ako ng walang dahilan. Akala ko na aga ko ang gusto mo. Miss Adams, heto na po. Ito mismo ang bag. Bagay na bagay sa suot mo, para sa'yo. Bukas ang birthday party ng nanay ni Mr. Blackwood. Bagay na bagay sa suot mo ang bag na ito. Hindi mo naman tatanggihan ang aking mabuting hangarin, di ba? Pwede ko bang tanggihan ang regalo mula sa kontrabida? Ayokong magdala ng bag na iyon talaga. Hindi ba yan ang heiress ng Stone Industries? Puro ginto't pilak ang gamit, iba talaga ang dating niya. May chismis na ikinasal na pala siya, di ba? Nakipag-date pa sa sikat na artista, sira na ang pangalan niya. Lihim na puro kasinungalingan, nagmamadali sa birthday ng nanay ni Blackwood, matanda na nga, single pa rin, nakakahiya naman. Tigil na. Anong gusto mo? Kayo bang dalawa ay nagsusulsol tungkol sa akin? Gusto ko ring makisali. Sabay-sabay tayong mag-usap. Huwag ninyong abusuhin ang kapangyarihan ng Stone Industries. Tama ka dyan. Bilang panganay na hires ng Stone family, gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Amelia, maghintay ka lang. Sa halip na magsismis, magbasa kayo ng marami. Kung hindi kayo magsisipag ngayon, bukas magiging asawa na lang kayo ng iba. Nakakakilabot, di ba? Ethan, kailangan nating mag-usap. Magsisimula na ang palabas. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Maraming kaklase sa unibersidad ang alam na bumalik ako't nagtatrabaho. Gusto nilang magkita, at pinapayagang anyayahan ka. Masayang nagkita ang ginintuang mag-asawa. May binabalak talaga siya. Noong kolehiyo, si Ben Carter lang ang matalik kong kaibigan. Yung mga anak mayaman, halos di ko nakilala. Noon iyon, iba na ngayon. Nasa liderato na ako ngayon, sobra na ang papuri nila, di mo kailangang makisama sa kanila. Sama ka na, bilang pabor sa akin, hindi ba? Bakit nandito si Daniel Grant? Saklolo, lumayo ka sa akin. Amelia, mahal ko. Ang ganda mo. Anong problema? Di mo dala yung bag? Hindi mo ba nagustuhan? Simple lang akong tao. Ang galing ng eksena mo. Walang kasimple-simple. Ah, hindi naman.
Pangkaraniwan lang, pangkaraniwan. Di kita kakausapin. Umalis ka na, huwag kang mag-toast, di ko inumin ang alak mo. Kung ganun, sa malayang katulad mo. Tagay tayo. Huwag. Bakit di ka umiinom? Natatakot ka bang? Lalason kita? Ako. Bakit ako? Ginoong Grant, hindi malakas uminom ang asawa ko. Ang inuming ito, ako na ang inom para sa kanya. Ininom mo lang bigla. Hindi ba kayo lihim na ikinasal? Karamihan dito hindi alam ang relasyon ninyo. Hindi ba natatakot si G. Blackwood? Sa chismis, Panloob na usapan namin ito. Hindi pa kialam ni Grant. si Amelia ay, alam nyo, aking dating nobya. Kaya hindi ko pwedeng baliwalain ng anumang may kinalaman sa kanya. Nabalitaan kong sila Miss Adams at Mr. Blackwood ay magsyota noong kolehiyo. Nagulat ako't nananatili ang tibay ng pagmamahalan ninyo. Teka, hindi mo ba gusto si Chloe Adams? Bakit bigla siyang naging tagapagtanggol ko? Amelia, hayaan na natin sila. Maglakad-lakad tayo sa hardin. Ano na naman ang scheme mo, gago? Sa lahat na naririto, taos-pusong pasasalamat sa inyong pagdalo sa birthday ni Inay. Marami sa inyo nakarinig na ng chismis tungkol sa aking kasal 5 taon nakaraan. Ngayon, nais kong samantalahin ito. Huwag mong sabihin. Pakiusap. Nais kong gamitin ang pagkakataong ito upang maghayag ng isang importanteng balita. Ipinakikilala ko sa inyo ang aking asawa, si Amelia Stone. Binibining Stone. Pagkatapos ng gala tayo dapat maghiwa. Bakit ngayon mo ipinahahayag ang pagkakakilanlan ko? Ethan, sinungaling ka. Diyos ko. Ang manugang mo pala'y anak ng mayamang pamilyang Stone, kaya pala umunlad si Ethan nitong mga nakaraang taon. Kalokohan. Ang anak ko'y hindi kailanman umasa sa pamilya nila. Inay, maligayang kaarawan. Salamat, anak. Inay, nitong mga taon na itinago ko ang tunay na pagkatao ni Amelia, nagdulot ito ng paghihirap sa kanya, nawalan ka rin ng kasama ng iyong manugang. Lahat ng ito'y aking kasalanan. May mga dahilan ka naman. Ito ang pamanang Pulse Aries ng ating angkan. Ayoko nito. Huwag mo akong bigyan, pakiusap. Isusuot ko na ito sa iyo. Pagkatapos ng gala tayo dapat maghiwa. Bakit mo ginawa ang eksenang ito? Gusto mo ba akong pagtawanan? Pag-iisipan ko lang ang sabi ko. Hindi ako nangako ng diborsyo. Sinungaling ka. Isang malaking sinungaling. May problema ba? Medyo hindi ako maayos ang pakiramdam. Masama ba ang pakiramdam mo? Hinaluan niya ng gamot ang alak. Pumunta na tayo sa ospital. CJ. Huwag kang mag-alala, dadalhin kita sa ospital. Ayos lang, hindi naman ganun kalala. Amelia, sumama ka na kay Mrs. Blackwood agad. Ako na ang maghahatid kay Ethan sa ospital. Ah, CJ. Gets ko na. Kung binigyan siya ng gamot na iyon, sakto para magkatuluyan silang dalawa. Hindi na kailangan, ang asawa ko ang bahala sa akin. Mukhang, sa puso ni Ethan, wala ka ring pinagkaiba. Hindi ka ba nag-aalala sa ex-fiancé mo? Ang hinahangad ko ay, hindi kailanman naging karaniwang pag-ibig lang. Hindi, di na ako dapat makialam pa. Kailangan kong umalis agad. Amelia! Teka, Ethan, hoy. Ethan, magpakalinis ka nga ng ulo. Tingnan mong mabuti, ako si Amelia Stone. Ang Amelia Stone na kinamumuhian mo. alam ko yan. Amelia, mahal ko. Gusto talaga kita. Pakawalan mo na ako ngayon din. Lasing ka na. Bagamat maganda ka, ang pagtulog mo'y di naman sayang. Pero ayaw ko pa Malinaw na ang isip mo. Gusto mo akong pilitin? Gusto mo bang mamatay? May halo ang alak. Di ko ba alam? Kailangan mo pang sabihin. Bakit mo pa Sinong nagsabi sa'yo? Pasensya na. Ayokong may manakit pa sa'yo. At ayoko ring masaktan ka. Magpahinga ka muna. Ako na lang pupunta sa ospital.
Pinoprotektahan ba niya ako? Tapos na ang nangyari sa birthday gala. Di ako naipi, walang nahuling may ginagawa, at ligtas ang nanay ni Ethan. Ayos ito. Di na ako mamamatay. Binago ko ang kapalaran ni Amelia Stone. Ano kaya ito? Mga shareholders ito ng Stone Industries. Pareho pa rin ang kwento. Sinusunod pa rin ni Ethan ang plot ng nobela. Naghahanda ng hostile takeover sa pamilyang Stone. Sa 3 buwan, mawawala lahat sakit. Mag-isa at pabaya ang mama. Ginoong Peterson, ayusin mo agad ang mga pulong sa shareholders. Magmadali ka. Opo, Binibining Stone. Gagawin ko kagad. Sa wakas, naintindihan ko na. Nagmamadaling inilantad ni Ethan ang relasyon namin. Ang katayuan niyang manugang sa pamilyang Stone ay madaling makukuha ang tiwala ng shareholders. Akala ko mabuti siyang tao. Makamandag na ahas pa rin siya. Liam. 8. May problema ba kayo? Amelia, ikakasal na ba talaga kayo? Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Itinago ko ang estado kong pag-aasawa. May mga dahilan ako para doon. Mahal mo pa ba siya? Hindi ko obligasyong sagutin yan. Pero sinabi mo, huwag masakal sa iisang tao. Sabi mo wala kang gusto kanino man. Kasinungalingan ba lahat yon? Hindi ako nagsinungaling. Komplikado ang mga bagay kay Ethan. Mahirap ipaliwanag. Kailangan ko ng paliwanag. Akala ko may pag-asa ako sa'yo. Binigyan mo ako ng pag-asa. Binuksan ko ang puso ko at pinapasok kita. May utang ka sa akin na paliwanag. Liam, sandali lang. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Gusto na gusto kita. Hindi bilang kapatid na babae, kundi bilang isang babae. May asawa ako ng lihim. At ang katayuan ko ay di pumapayag na tanggapin ang nararamdaman mo. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Magkaibigan na lang tayo. Ang lungkot-lungkot ng itsura niya. Masyado bang masakit ang pagtanggi ko? Dapat sinabi kong maghihiwalay na kami. Parang hintayin mo ako o ganoon. Ganong klaseng pangako. Ang gwapo at mabait nitong binata. Bakit hindi ko binigyan ng pag-asa? Amelia, kamusta? Ito ay para sa'yo. Ano ito? 2 piraso lang sa buong mundo. Di ko gets kung bakit espesyal. Pero gusto ito ng mga babae. Hindi nga. Suot mo yung peke na binigay ko. Pero ang regalo mo ay bag na 6 na digit. Gusto mo ba akong mamatay sa konsensya? Salamat. Pero meron na ako nitong eksaktong bag. Ah, meron ka na. Binigay ito sa akin ni Olivia. Ah, hindi eh. Binili ko ito nung namili ako noong isang araw. Di ko pwedeng sabihin galing kay Danielle Grant to. Kung ayaw mo, itapon mo na lang. Hoy, may midlife crisis ba siya? Talagang midlife crisis ito. Gising ka pa? May balak na naman bang mapang-aping pagsakop si Ethan? Kailangan kong alamin ang kanyang mga plan. Kilalanin ang kaaway at sarili, tagumpay ay madali. Hindi to dahil nababahala ako sa kanya. Mula sa simpleng simula, kanyang itinayo ang malawak na imperyo. Henyong masipag na lubos ang pagsisikap. Ay, teka. Hindi. Ano ba ang iniisip mo? Anong ginagawa mo? Kaaway natin siya. Kaaway na uwasak sa iyong lahat. At humahanga ka pa sa kanya? Ano itong amoy? Nasa silid-aralan ang kanyang pabango. Akala ko dito siya nagpunta. Hindi niya malalaman na tinusok ko siya. Muntik na. Nakakahiyang mahuli. Parang hindi naman. Buti na lang. Talagang hindi.
Hindi na pwede ang ganitong sitwasyon. Ingatan mo ito. Anak kong minamahal. Ano, ina? Ayaw mo bang kunin ulit ito? Walang silbi ito sa akin. Paano ka naging karapat-dapat na manugang ng Blackwood? O ang hakaw na jade na ito? Naku, ina. Dati, ginamit mo ang kapakanan ng anak ko para pilitin siyang magpakas. Mababa ang tingin ng pamilyang Stone sa anak ko. Hiniling mo ang lihim na kasal. Ngayong matagumpay na ang anak ko, pinipilit mo siyang maghayag. Sobrang sama ng pamilyang Stone ninyo. Ina, tungkol sa nangyari noon. Tama si ina. Ganoon talaga akong tao. Ina, gusto mo ng manugang na nagtitimpi ng galit at sunod-sunuran. Hindi talaga ako karapat-dapat. Subalit, hinilingan ko na ang anak mo ng diborsyo. Pwede mong gawin ang lahat para pirmahan niya agad ang kasulatan. Pangako ko, hindi na ako muling magpapakita sa Ethan, dapat kang bumalik kagad. Okay lang tayo kagabi. Bakit mo sinabi kay ina tungkol sa diborsyo? Sino ang okay? Ilang beses ko nang binanggit ang diborsyo. Ikaw ang laging umiiwas. Akala ko may pag-asa pa tayo. Nag-iinarte ka lang. Mula ngayon, uuwi na ako sa amin. Sa susunod na magkita, dala mo na ang papeles mula sa abogado mo. Amelia, sandali. Nagkita sina Ethan at mga shareholder ng Stone Industries. Ang mga litratong iyon, ikaw ang nagpadala? Nahulaan mo? Ganyan ka talaga. Ano ba ang pakay mo? Amelia, kung hindi ako nag-abroad noon, at hindi mo nakilala si Ethan, nagpakasal na sana tayo. Para sa akin, gusto lang kitang tulungan. Yang mga salita mo, pwede mong lokohin ang mga inosente. Pero wala akong pinapaniwalaan. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang problema ko? Alam mong gustong akuin ni Ethan ang Stone Industries. Ang pakikialam mo ngayon, nagpapakita lang na ikaw ang super na nag-aabang. Pahihinaan mo ang Blackwood Group at makakuha ng share sa Stone Industries. Isang hagis, 2 big. Bakit hindi pa? Punong-puno ka talaga ng sorpresa. Amelia, di mo ba talaga gustong ibalik tayo? Anong kalokohang historya ba yan? Kunin mo ang bag mo't umalis ka. Nakapagpa-divorce na si Amelia. Kayo na lang ni Ethan ang mag-ayos. Huwag mo nang guluhin pa siya. Binabalaan mo ako kay Amelia. Anong pangkulo meron siya, para mabihag pa si Mr. Grant? Pala. Yung bag na regalo ko, ayaw tanggapin. Gusto mo ba? Amelia, ikaw pala. Kailangan mo ng abogado. Hindi kita pinatawag dito para pag-usapan ang hiwalayan. Wala na tayong pag-usapan. Makinig ka muna sa akin. Anong paborito mong kulay? Ano? Pula. Paborito mong inumin? Ha? Gustong-gusto mong regalo? Perang regalo. Pinakaromantikong nangyari sa'yo? Ang pinakaromantiko para sa akin. Ethan, ikaw talaga. Bukas pa ang birthday mo sa makalawa. Pwede ba tayong kumain sabay? Kailangan pa bang ipaalala sa... Hiwalay na tayo ngayon at naghahanda na para sa diborsyo. Pwede ka lang maghain ng petisyon sa korte pagkatapos ng isang taong hiwalayan. Gusto mo itong idaan sa korte. Anong gusto mong gawin ko? Para maniwala kang wala akong masamang intensyon. Huwag kang gumawa ng ano paman. Hindi ako maniniwala sa'yo kailanman. Opo, boss. Seryoso ka ba kay Amelia? Siya, sa totoo lang, ang asawa ko. Iniibig mo siya. Hindi. Hindi ako sigurado, mahal ko siya. Gusto mo ng diborsyo? Kita tayo. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Nandito na ako. Nasaan ka na? Amelia, alam mo ba, nung 18 ako, nagsisimula sa kolehiyo, nagkagusto agad ako kay Ethan. Aminado rin siyang gusto niya ako noon, kung hindi dahil sa'yo. Kami sana ni Ethan. Hindi mo ba sinabing may paraan ka? Para mapabilis ang diborsyo ko, bilisan mo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para muling magsuyuan. Pero sinabi niya, hindi na niya ako gusto. Chlo Adams, anong ginagawa mo? Sapat na ang taas ng gusaling ito. Gusto kong malaman ang totoo. Gusto kong malaman kung wala na talagang nararamdaman si Ethan para sa akin. Huwag kang magpakatali, kung mamamatay ka, wala ka nang matitira. Gusto mo ba talagang makipagdiborsyo kay Ethan? Kaya huwag kang gagawa ng kalokohan.
Amelia, pakiusap. Alam mo ba kung ano ang pinakamabilis na paraan para makipagdiborsyo? Ano ang sinabi mo? Pagiging byuda, pinakamabilis na paraan. Amelia, Bakit? Akala ko mababago ko ang kapalaran ko. Naniniwala talaga ako na magbabago ang lahat. Mukhang hindi talaga mapapalitan ang kapalaran. Hindi ako patay. Isang palapag lang iyon, walang mamamatay sa ganyang taas. Huwag mong isiping ang paghihiwalay ni ay magpapasalamat ako. Sa akin pa rin si Ethan, ninakaw mo ang 5 taon na sa amin. Hintayin mo ang mangyayari. Nababaliw ka na ba? May maitutulong ba ako? Binibining Adams, ang pakikipagrelasyon sa may asawa, nakasisira sa imahe mo. Isang eskandalo lang ito, hindi kahihiyan. Ang kailangan ng mga tao ay hindi ang katotohanan. Basta gumawa ako ng nakakaiyak na kwento tungkol sa soang pag-ibig at gawing magandang trahedya. Sa huli, ako ang mananalo. At saka, sa pagitan ni Amelia Stone na nahihiya. At ako na tunay na nagmamahal. Sa palagay mo, sino ang kakampihan nila? Bakit ka nandito? Pinadala ako ni Amelia. May pupuntahan siya ngayong gabi kaya hindi siya makakapunta. Anong problema? Ayaw mong makita ako. Si Amelia ang nagpadala sa akin dito. Mayroon akong tala ng tawag na patunay. Ethan, makinig ka. Anong nangyayari sa'yo? Nahulog ka na ba talaga sa kanya? Kung hindi ka niya inagaw noon, sana tayo ay... Hindi ako inagaw ni Amelia. Ikaw ang umalis papuntang abroad at pinutol ang pagkakataon natin. Nang magkasakit ang nanay, nagpakasal kami ni Amelia. Ang relasyon namin ay walang kinalaman sa kanya. Bukod pa riyan, hindi kami nasama ni Amelia. Ikaw ang laging nanggigilati sa kanya. Hindi Ethan, kasinungalingan yan. Nagkakamali ka ng akala. Mali ang akala. Noong birthday ni nanay, nilason mo ang alak, hindi ba? Sobra lang ang pagmamahal ko. Natatakot akong mawala ka. Gusto kitang mapansing muli, na muling mahalin mo ako. Takot mawala dahil sa makasarili mong pag-ibig. Kaya nilason mo ang alak, isinangkot ako, sinira ang pagsasama namin. At pinagbintangan ang minamahal. Iyong babae, anong ibig mong sabihin? Mula ngayon, ayokong makita ka pa ulit. Ethan, teka. Ethan, hintayin mo ako. Boss, malinaw ang larawan ng pagyakap nila na nakuna namin. Naipadala ko na ang press release. Ang huling bayad, ipapadala ko sa araw ng publikasyon. Gets ko, mapagkakatiwalaan ako. Chloe Adams, kung gusto mong umangat, tutulungan kitang marating iyon. Nawawala si Liam. Posibleng nagpakamatay. Liam, nariyan ka ba? Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan sa'yo. Maligayang kaarawan, Amelia. Bakit ka umabsent ngayon? Alam mo ba? Amelia, mahal ko. Nagpapasalamat ako't pinagkalooban mo ang isang karaniwang tulad ko ng pagkakataong sumikat. Ngunit ang laging kong hinangad. Ikaw pa rin ang nasa puso ko. Musika, sayaw, pag-arte. Nag-ensayo ng walang tigil, di kumint na tulog. Nagsikap akong matuto. Ginawa ko lahat para lamang makasama ka, upang maging katabi mo. Ngunit ayaw mo sa akin. Ano pa ang saysay nito? Gising ka na ba ngayon? Amelia, ako. Huwag kang sumikat para sa akin. Huwag mong gawin yun. Huwag mong hamakin ang iyong pagsisikap. Di dapat para sa iba ang pagningning. Dapat para sa sarili ka sumikat. Natutuwa ako sa pagmamahal mo. Ngunit di ko kayang suklian ito. At di rin kita tatanggapin dahil sa awa. Nararapat ka sa mas higit. Wala na ba talagang pag-asa? Maghintay ka sa mas malaking entablado. Kung saan mas liliwanag ka.
Saka mo ako paiyakin sa panghihinayang. Sa di paghawak ko sa'yo noong panahon. CJ, Amelia, ikaw ay tunay na. Napakalupit mo sa akin. Tinanggihan mo ako ng buong tapang. Ngunit di kita kayang kamuhian. kung ang pagkamuhi sa akin ay nagpapasaya sa akin pong ikararangal. Sa orihinal na kwento, ikay namatay ng nag-iisa at puno ng panghihinaya dahil sa di sinasadyang desisyon ni Amelia. Ngayon, sana'y mabuhay ka na buong kasiyahan at tagumpay. Nagkita ang sikat na aktres at may asawang negosyante. Nakita siyang mag-isa sa maternity hospital. Buntis siya. Agad mapapalitan ng kabit ang kanyang pwesto. Litrato nila sa basement parking. Nagmamahalan. Sobra na ang ginawa nila. Galit na galit ako. Mabuti naman, nagloko ang asawa. Tamang panahon na para makipag-divorce. Amelia. Ako ito. Bakit ka nandito? Hiningi ni Amelia ang divorce, tumanggi ka. Ngayon kay Chloe Adams. Ethan, hindi ka na makatao. Huwag magmadali. Nandito siya para magpaliwanag. Ano pang paliwanag? Hindi mapasusubali ang ebidensya ang meron. Kahit sa korte, ikaw ang magkakamali. Hayaan mong magpaliwanag ang magpartner. Gago ka, bitawan mo ako. Sinabi ko na ito payag ako sa divorce. Bakit mo ginawa to? Nagkagulo ang Stone Industries. Naging isa akong sawing babae. Nasisiyahan ka na? Wala sa pagitan namin ni Chloe. Talagang wala. Ikaw lang ang babaeng hinawakan ko. Sa buong buhay ko. Buntis siya. Hindi mo pa rin aminin. Ang gagaling talaga ng mga paparazing. Makatotohanan ang mga gawa-gawang kwento. Muntik na akong maniwala. Yamang si Ethan ang may kasalanan. Sa paghihiwalay namin, pwede kayang pagbayarin ko siya. Wag na, wag na. Wag na nating gawing komplikado. Ang importante ay makapag-divorce agad. Kaya hinayaan mo. Si Chloe Adams ang pumunta para sa'yo. Ikaw ang may gawa ng lahat ng to. Hindi ako kukuha ng kahit pisong mula sa'yo. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo. Seryoso ako sa sinasabi ko. Wala akong hihingin. Ipapalit ko lahat para manatili ka. Pakiusap. Bitawan mo ako. Sinabi ko na, wala akong hihingi. Hiwalayan na lang tayo. Pero mahal pa rin kita. 5 taon na ang nakaraan. May nararamdaman ako kay Chloe Adams. Pero simula nang pakasalan kita, isinuko ko siya sa 5 taong ito. Lagi kong gustong maging mabuting asawa. 5 taon na ang nakalipas. Hiningi ng tatay mong itago ang kasal natin. Doon ko naunawaan na ako ay hindi karapat-dapat kaya naghintay ako. Sino ang akala? Nang handa na ako para dito. Ayaw mo na sa akin. Ibig mong sabihin, noong 5 taon, ipinilit niyang makipaghiwalay sa akin. Nag-aantay pala kalinutan si Chloe Adams. At pagsumikapang maging karapat-dapat sa pamilyang Stone. Ang tagal kong natuklasin ang tunay kong nararamdaman. Pero bago yon, nasa iyo na ang puso ko, hindi kita minahal ng sapat noon. Ngayon, maaari mo ba akong bigyan ng panibagong pagkakataon? Nagsisinungaling siya, nagsisinungaling. Paano niya tatanggapin si Amelia? Ganoon pala ang iniisip niya. Hindi kita nagsinungaling kailanman. Hindi ka ba kailanman nagsinungaling sa akin? Ano ito? Ipinagkalat mo ang relasyon natin at ayaw magdiborsyo. Ginamit mo ang posisyong bilang manuga para makakuha ng apruba ng mga shareholder at angkinin ang Stone Industries. Para sa iyo. Hindi ko ginawa. Huwag ka nang magdahilan. Ngayong nasa harapan na ang lahat. Magdudulot lang ito ng kapahamakan. Ito ba ang gusto mong wakas? Tama. Hindi ka talaga magsisisi. Ang pinakamalaking pagsisisi ko ay nang una kitang makilala. Limang taon na ang nakalipas. May nararamdaman ako kay Chloe. Pero simula nang pakasalan kita, tinigilan ko na siya. Sa 5 taong ito, sinikap kong maging mabuting asawa. Amelia, mahal ka niya, naririnig mo ba? 5 taon na ang nakalipas. Gusto ka talaga niyang mahalin. Noon, pinatahimik ako ng iyong ama. Naunawaan kong ako mismo ay hindi karapat-dapat sa'yo, kaya naghintay muna ako. Sino ang akala pagkatapos kong maghanda? Ayaw mo na sa akin. Paano naman ako, Ethan? Ang ako na bagong dating dito. Ano ako para sa iyo? Dapat tayong magpatuloy ayon sa plano.
Opo, Ginoong Grant. Ang pagtataksil at diborsyo ni Blackwood ay nagdulot ng pagbagsak ng stocks. Ayon sa utos ninyo, marami na akong lihim na nakuhang shares. Yun ang maganda. Siguraduhing mas masinsinan. Huwag kang magpapalabas ng anuman. Nauunawaan ko, Ginoong Grant. Nakuha na. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nabalitaan kong nanalo ng award ang isang commercial mo. Malugod na pagbati. Salamat. Walang asawa na naman. Nalutas mo ang krisis sa pag-agaw ng Stone Industries. Ang posisyon mo sa Stone Industries ay lampas na sa iyong ama. Bakit ka malungkot? Ang layunin ng piging na ito. Akala mo hindi ko alam. Ano nga ba talaga? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi mo kailangan ng asawa o ng pamilya niya. Bakit mo ako mapipilitang pakasalan at tatanggapin ang walang pagmamahal? Sino nagsabi niyan? Walang pagmamahal? Ha 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 ha. Mangyaring pakinggan, mga ginang at ginoo. Ngayong gabi, masayang ibinabalita ko ang magandang balita. Ang aking anak na si Amelia Stone ay ikakasal sa tagapagmana ng Grandwell Holdings, si Ginoong Daniel Grant. Ha 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 ha. Talagang napakagandang balita. Kapag nagkaisa ang dalawang makapangyarihang pamilya, walang hanggan ang kinabukasan. Sino nagsabing magpapakasal ako? Kalokohan. Nababaliw ka na naman ba? Kung ipapakasal ni Stone ang anak, may karapatan akong dumalo. Bakit nandito si Ethan? HMP. Blackwood. Noon, hindi ko napansing isa ka lang palang mahirap. Ipinakasal ko siya sa'yo. Pinagbayad ko pa ang gamot ng nanay mo. Ano nangyari? Paano mo trinato ang anak ko? Anong lakas ng loob mong makita rito ngayon? Totoo ngang nabigo ako kay Amelia noon. Kaya nandito ako ngayon upang magsisi. Noon, ang lahat ng ginawa ko ay hindi karapat-dapat sa'yo. Pero isang bagay, lampas na ako sa kanya. Sabihin mo, ako'y nagtataka. Tunay kong minamahal siya. Higit sa lahat. Ito ang kumakatawan sa buong yaman ko. Kasama ang 20% ng shares ng kumpanya. Taunang dividend na nasa 9 na digit. Ituring mo itong huling regalo, para lang sa'yo. Wow, ang laki naman ng handog. Ex-asawa ang nagnakaw ng kasintahan. Nako, ang saya-saya naman, ang love life ni Miss Stone. Habang tumatagal, lalong nakakalito. Sumama ka sa akin. Anong gusto mo? Nais kitang ligawan. Sabihin mo ang ayaw mo, babaguhin ko. Hindi ka ba naniniwala sa pag-ibig o sa akin man? Wala akong tiwala sa pag-ibig o sa'yo man. Ginoong Blackwood, anong may pagsisilbi ko? Lasing na talaga ako. Pero parang di naman kayo lasing. Sabi ko nga lasing ako at di makauwi. Ang phone password ko ay 4 na 8. Tawagan mo ang asawa ko. Pero malinaw namang di kayo lasing. Naiintindihan mo? Talagang lasing na ako. Huwag kayong mag-alala, tatawagan ko na. Ang inyong asawa. Maraming salamat na lang. Amelia, alam mo ba ang tamang klase ng lalaking dapat hanapin sa pagjojowa? Anong klase nga ba? Yung mabait sa'yo, may pangarap sa buhay, at may 6-pack abs. Pero yung tatlong yun, di nagkikita-kita sa iisang lalaki. Hello, sino po ito? Kayo po ba si Mrs. Blackwood? Sino po ba talaga kayo? Ganito po kasi, yung asawa niyo po, nandito ngayon at lasing. Kailangan ko po kayong tawagan para sunduin siya. Huwag kang pumunta. Hiwalay na po ta. Naku, may problema pala. Nakasave pa rin kayo bilang wife sa contacts niya. Wala na po akong ibang matatawagan. Amelia, huwag mong puntahan. Bakit ikaw? Di ba dapat ako? Umalis ka na. Ayokong isipin ng asawa ko na may masama sa ating relasyon. Hindi mo ba naisip, ngayong pagkakataon, siya ang nagpakuha sa akin dito. Chloe, nagpasundalo ka para bantayan ako. Huwag mo akong isiping mangmang.
Ethan, hiwalay na kayo. Di ba tayo pwedeng magsimula ulit? Hindi ako naniniwalang wala kang nararamdaman sa akin. Chloe, maliwanag ko nang sinabi sa'yo na ayaw na kitang makita pa. Ethan, pakiusap. Ganito ka na ba talaga kaasap? Wala namang pagmamahalan sa atin, kaya paano ako magiging malupit? Maiintindihan mo rin sa huli. Kung sino ang tunay na nagmamahal. Amelia, anong ginagawa mo? Ano ang nangyayari? Mahal, sinundo mo ako. Sumama ka na sa akin. Ang pagpunta mo para hanapin ako, patunay na mahalaga pa rin ako. Ang taang sawi sa pag-ibig. Hindi ako sawi. Ano yon? Hindi ako sawi. Matagal ko nang pinag-isipan bago sabihin gusto kita. Teka, may mali dito. Anong mali? Naririnig mo ang iniisip ko. Hindi, wala. Ano ba talaga yon? Sa seremonya ng mga parangal, ang iyong patalastas ay siguradong mananalo. Ang pagpapakita mo sa red carpet dapat nauna kesa kay Chloe. Di ko alam ang ginawa niya, pero nauna siya sa'yo. Nakakagalit talaga. Huwag magmadali, may plano ako. Nako, darating din si Ethan. Huwag kayong mag-away sa red carpet ha. Mula nang tumakas ako sa bar. Di ko na siya nakita. Paano ko haharapin siya ngayon? Naririnig ni Ethan ang iniisip ko. Anong klaseng kalokohan to? Nakakahiya naman. Binibini Adams. Si Binibining Adams, tama? Paparating na si Binibini Chloe Adams. Makukuha kaya niya ang Best Actress ngayong gabi? Abangan natin. Nako, si Amelia. Ang ganda-ganda niya rin. Kay ganda, dumating na si Binibini Amelia Stone ng Stone Industries. Binibining Stone. Binibini Stone. Tingin naman dito. Binibini Stone. Sa camera po. Tingin sa camera. Dito. Dito naman po. Ay, pasensya na. Binibini Adams. Naagaw na naman ang atensyon. Amelia, makinig ka. Huwag kang masyadong mayabang. Ano ba ang plano mo? Hindi patas ang tanggapin mo ang kapalaran mo. Pakiramdam ko kontrabida na naman ako. Sa puso, ikaw pa rin ang pinakamahusay na bida. Mainit na pagbati. Hindi ka ba magpapasalamat sa iyong investor? Akala mo pa, ang pinakamalaking nagwagi sa award ceremony ay si Liam natin, pinakamahusay na aktor. Mahal kita. Haha, ang galing. Yakapin ng artista sa publiko, at yakapin sila. Ang titulo niyang gold medal manager, ay hindi karapat-dapat. Ay, pagbati. Salamat. At pagbati rin sa Anong problema? Naiinggit ka ba? Sino ba talaga ang naiinggit dito? Mukhang nagkamali ako ng akala. Hindi mo na kailangang turuan ng dalawang teknikang iyan. Wala akong ibang kahulugan. Mr. Blackwood, pakisabi naman. Paano manligaw ng babae? Ano ba ito? Gunggong na nagtuturo sa kapwa gunggong. Parehong walang alam. Hindi ko sinasadya na makinig. Ang lakas lang ninyo magsalita. Ang tanga-tanga naman nito. Kapag nahulog siya kay Olivia, gagamitin lang siya pababayaan. Naku, bakit ko na naman nasabi ng malakas? Amelia, pagkatapos ng piging, may plano ka ba? ako. Paumanhin, may plano na siya. Bakit ako laging napapasok sa ganitong sitwasyon? Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi ko sinadyang mabalisa si Amelia. Isang tunay na dalubhasa. Okay lang, unang pagkakataon ngayon, nananalo ka ng pangunahing parangal. Dapat tayong magdiwang. Ginoong Blackwood, maaari ba akong umalis? HMP. Ethan, maligayang bati, matagumpay ang investasyong ito. Salamat. Ngunit nakakalungkot na hindi ka nanalo ng parangal. Alam mo, basta maayos ang lahat para sa'yo, masaya na ako. Ang huling eskandalo ay planado ni Amelia. Alam ko yun. Alam mo,
Bakit hindi mo siya isiniwalat? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako masasangkot sa iskandalong yun at hindi mawawala ang best actress sa akin. Ikaw ang kumuha ng mga paparaz, nais mong gayahin ang nakaraang eskandalo, nadiskubre lang niya ang plano mo at isiniwalat ka, ipinaparatang mo pa rin ang kasalanan sa kanya. Ethan. Sa tuwing nakikita kita, naaalala ko kung gaano katanungan ako noon. Pag-usapan natin. Narinig kong babalikan ka ni Ethan. Chismosa ka nga talaga, Chlo. Bakit ka nauto? Ang pagiging mabait ni Ethan, dahil sa hiwalayan nyo, bumagsak ang stocks kaya. Nagpapabango lang siya, at ginagamit ka lang. Anong malanding bruha ka? Abangan mo, lalabas ang sisil sa bibig mo. Ganon ba? Pero sabi ni Ethan mahal niya ako. Hindi siya mabubuhay nang walang ako. Mali siya ka talaga. Binabalaan kita. Layuan mo siya. Kung hindi, Sasawayin mo ako. Sinabihan na kita na huwag mo akong galitin. Hindi ka nakinig. Yapak mo pa ang damit ko kanina sa pinto. Nakakatuwa ba? Amelia, talagang demonyo ka. Bitawan mo ako. Sige, magmura ka. Isang salita pa, papatikimin kita ng tubig kubeta. Maganda ka't mayaman, may talento at magandang karera. Pero ginusto mong maging kasuklam-suklam para sa lalaki. Talaga bang mahal na mahal mo siya? O nasasarapan ka lang sa sawi mong pag-ibig? Tropeo lang ba siya sa slow? Pag-isipan mong mabuti. Amelia, tigil. Hindi naman ako lasing. Buti na lang nagpa-reserve ako ng kwarto. Kung hindi, hindi ko alam kung paano iuwi si Olivia. Masaya siya ngayon. Karaniwan, mataas ang tolerance niya sa alak. Mag-ingat ka. Kasama ko nagdiwang si Amelia. Nasaan ang regalo ko? Anong gusto mo? Halik kaya, o kaya date tayo. Ikaw ang bahala. Ang pipiliin ko. Na ililibre kita ng masarap, magandang Matulog ka ng maayos. bata, tapat na nagmamahal sa akin. Hindi ba siya ang ideal ko? Na klaseng boyfriend, ano pa ba ang pinipigil ko? Liam, ikaw ba yan? Nakalimutan mo na naman? Bakit ka nandito? Kumusta, Liam? Magpapahinga na ako. Bukas na natin pag-usapan. Pumunta ka kay Chloe. Blackwood, dito para tanungin ako. Wala akong pakialam sa kanya. Kanina sa salo-salo, magkasama kayong dalawa, nagbubulungan, iniisip, parang close na close. Ngayon ako naman ang target dahil hinabol ko siya. Tapos wala raw ka. Sino niloloko mo? Nagsiselos ka talaga? Hindi naman. Nakakahiya. Sinusubukan mo ba? Basahin muli ang isip ko. CJ, nilagang tupa, paa ng oso at buntot ng usa. Inihaw na pato, batang manok at gansa. Ganyan ka talaga? Bakit ang gwapo pa nitong kapag siya'y natawa? Sosem. Si Chloe ang unang nanggulo. Kaya ko siya inaway. Hindi ikaw. Alam ko yan. Kung alam mo, lumayo ka. Nilinaw ko na. Ayaw kitang makasama. Noon, ikaw ang unang pumasok sa mundo ko. Ngayong aalis ka na. Kailangan bang maging manhid ka? Matagal nang nasa iyo ang puso ko. Punitin mo, durugin mo, gawin mo ang gusto mo. Pero hindi mo ako mapipigil. Na mahalin ka. Gwapo ka at malusog ang pangangatawan. Pwede naman kitang makasama. Pero, ito ba talaga ang gusto mo? Hindi yon. Ako. Mahal mo ang Amelie ang 5 taon na ang nakaraan. Hindi ako yun. 5 taon noon at ngayon. Hindi pa rin ba ikaw yon? Hindi ibang tao talaga yun. Nakakalito. Hindi pa rin ba siya yon? Sino yun? Ayaw kong magpakasal. Hindi ko pagsasawalang bahala. Ang lahat para sa iisa. Anong problema mo? Oo, aminado ako. Nakatulog ako kay Ben. Ano? Hindi ko inaasahang makikita kita agad. Lalo na sa ganitong nakakahiyang sitwasyon. Mga matanda na tayo lahat. Pareho naman tayong pumayag. Isang gabi lang ng kaligayahan. Hindi kailangang seryosohin, di ba?
Hindi, pananagutan kita. Mananagot, sandali, wala na ang mga lumang panahon. Matanda na ako, alam ko ang ginagawa ko, kaya hindi mo ako kailangan panagutan. At hindi rin kita pananagutan, okay? Dahil pareho tayong pumayat. At tungkol kay Ben Carter, hindi naman sa wala kang nararamdaman para sa kanya. Ano kaya kung ganito? Subukan muna nating mag-date. Mukhang maganda. Pag-date, pwede tayong maglaro-laro, wag lang magpakaseryoso. Gusto mong i-date ko itong walang alam na lalaki, maging kayo. Nababaliw ka na ba? Ano kaya kung ganitong idea? Subukan mo kaya akong lokohin? Amelia, tingnan mo siya. Para maging patas, may magandang impresyon kay Ben Carter si Olivia. Pero base lang sa magandang impresyon, para panatilihin ang relasyon, tiyak na marami, kawalan ng katiyakan. Pero hindi ba't lahat ng dakilang pag-ibig nagsisimula sa una nilang pagkahumaling? Hindi magsisimula dahil takot kang matalo. Iyan ay dalawang perwisyo na duwa. Paano kung duwag ako? Anong karapatan mong magdesisyon kung dapat magsapalaran ang iba ng oras at pagod? Sa mataas na maliit na gantimpalang pakikipagsapalaran. Dahil ayaw kong matalo ka. Kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin kong maririnig mo ang aking iniisip. Nababaliw ka na ba? Gusto mong isipin ng lahat na pareho tayong baliw. Eh ano naman? At saka, gusto kong tinawag mo tayong tayo. Huwag mo na akong pilitin pa. Tara, mag-usap na lang tayo ng pribado? Problema, magpupulong ang mga shareholder ni Mr. Stone para alisin ka bilang executive director at kunin ang ad company. Ang tatay ko, siya. Nababaliw na ba siya? Gusto mong makipag-usap? Eh di usap tayo. Saglit lang. Gusto kong malaman, bakit nandito rin siya? Nais ni Mr. Stone na maging partner ang Grandwell Holdings sa isang development project. Nandito ako para sa negosyo. Naku po, pamilya na tayong lahat ngayon. Anong negosyo o personal na bagay, lahat ay pamilyang usapan. Sobra ang drama ni Eric Foster. Baka si Daniel Grant ay anak sa labas ng tatay ko mula sa pagkakasala? Kalokohan, nandito ka para pag-usapan ang pag-alis sa posisyon mong executive director. Hindi ba? Huwag kang mag-aksaya ng salita. Wala nang pag-uusapan. Dahil tumanggi akong makipagkasundo, ginamit mo ang tatay ko para mawala lahat sa akin. Ikaw lang ang anak na babae ni Mr. Stone. Kahit hindi ka magtrabaho, mabubuhay ka ng maayos. Tama? Dapat mabuhay ng maayos ang babae. Kapag ikinasal ka na, aalagaan ka rin ng asawa mo. Bakit ka pa magpapakahirap magtrabaho? Dati, ako, sinubraan kitang pabayaan. Kaya ganyan ka kawalang disiplina. Naiintindihan ko, dahil lang babae ako. Kahit ano pang kakayahan ko, gagamitin lang ba akong kasangkapan sa planadong pag-aasawa? Pareho silang mag-init ng ulo ng ina niya. Kung hindi lang siya, nagbanta ng pagpapatiwakal, noon ko pa binigyan ng Stone ng anak na lalaki. Tumigil ka. Amelia, nakikipagrebelde ka? Amelia, irog ko. Kailangan mong maintindihan isang bagay, hindi karapat-dapat ang dignidad ang mga nasa ilalim. Ang mga nasa kapangyarihan ang nagdidikta ng lahat. Ito ang walang hanggang at tiyak na katotohanan. Itapon mo yung katotohanan. Anong nangyari? Ako, gusto kong umalis dito. Hindi ka pwedeng magmaneho ng ganito. Sasamahan kita. Lumayo ka sa akin. Pakiusap, bitawan mo ako. Amelia, pakiusap. Huwag kang ganyan. Hindi ako magsasalita. Pwedeng manatili tayo sandali. Talagang ayaw kong matalo. Tutulungan kita ng sigurado. Ano? Ikakasal ka kay Daniel Grant. Ito lang ang paraan para maligtas ko ang ad agency at ang posisyon kong executive director. Pero hindi mo naman siya mahal. Alam ba ni Ethan? Si Liam naman. Parang sinasabi na nagloloko ako ng mga lalaki. Pero di ko kayang panoorin kang mapahamak. Huwag kang mag-alala, pansamantala lang ito. Hindi ako tupang papatayin. Nako, ang gaganda ng mga bagong koleksyon ngayon. Gusto na lahat ng to. Eric Foster, ang galing ng panlasa niyo. Ang ganda niyo sa outfit na to. Ni ang tatay ko o si Daniel Grant. Hindi ko kayang harapin ng diretsahan. Pero, sa paggamit ng lahat ng resources at konting swerte, baka sakali, maibaliktad ko ang sitwasyon. Ang sinabi ko sa'yo, huwag mong ikwento kanino man. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Hayes. Pero habang pinag-uusapan, Mr. Hayes, nabalitaan ko bago kayo sumikat, nagtrabaho talaga kayo sa Stone Industries. Oo, sa ad agency ako dati. Yun ba'y company ni Miss Stone? Narinig ko, spoiled na playboy ang tatay niya, na nambabae sa unang asawa gamit ang pangalawa. Kaya namatay ng maaga ang una niyang asawa. Totoo ba? Totoo yan. Matanda na si Mrs. Foster ngayon. 20 taon na ang nakalipas. Sikat din siyang artista noon. Si Director Stone naman, hindi pa rin nagbabago ang ugali. Maraming ahente ang nagsasabi
Naghahanap pa rin ng magagandang babae. Malaki ang negosyo ng mga stone. Kapag nakuha mo ang loob niya, anong resources ang hindi mo makukuha? Mr. Hayes, kailangan ka ng PD. Pupunta na ako. Hoy, Amelia. Huwag mo akong isipin, kayang kontrolin kahit wala si Ethan. Tignan natin ang mangyayari. Nakita mo na ba ang data ng pamilyang Stone at Grant? Pero parang may mali. Pansin ko rin may kakaiba. Pero nung tiningnan ko, walang mali sa mga numero. Kita, gastos at ledger magkakatugma naman. Kailangan mong paghambingin ang mga ito. Ah, gets ko na. Doon pala nila itinago ng maingat. Talagang matalino ka nga. Ano pa bang di mo kaya? Meron pa. Di ko pa natututunan kung paano papamahalin mo ako. Bakit suot mo pa iyang relo? Alam mong peke ito. Dahil nababasa mo isip ko, di ba? Ikaw ang nagbigay nito, kaya ito ang pinakaangkop. Tapos ka na ba? Amelia, di ko papayagang may makapagpakasal sa'yo. Maliban kung mahal mo talaga siya. At isa pa, totoo na kasama ako sa mga larawan noon. Pero ang pakikipagkita ko sa Stone Industries ay hindi para sa masamang plano. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Pwede mong imbestigahan lahat. Wala talagang masamang intensyon sa'yo. Maniwala ka sa akin, hindi ako nagsisinungaling. Tumigil ka na nga. Wala nang salita. Ethan, naiinis na talaga ako sa'yo. Wala akong driver ngayon. Mag-taxi ka na lang pauwi. Umuwi ka na ng taxi. Magmamaneho na ako. Paulem. Pasensya na sa abala. Naku po, Miss Adams. Pasensya na po. Parang nabangga ko po yung sasakyan ni. Kung kailangang magbayad. Pwede ko bang iwan ang number ko? Sige, tama na yan. Hindi ko inakala, naiimbitahin mo ako ng hapunan. Kung magpapakatotoo ako, masyado kang kalmado sa sitwasyon. Ito, Huwag mo isiping ayaw kita, dahil lang hindi ako masyadong excited. Eddie, gusto mo ba ako? Sa paningin ko, ikaw ang pinakaangkop na asawa para sa akin. Sa akin, iyan ang kahulugan ng pagkagusto. Ngayon naman ako ang masaya. Amelia, sa tingin ko, may maling pag-intindi tayo. Magiging mabuting asawa ako, kahit papaano. Hindi ako magkakamali tulad ni Ethan. Narito na ang hinihintay ko. Iimbitahan mo ako? Oo, narito ako. Ano, ikaw? Tatay, magandang gabi po sa inyo. Sabi mo nasa biyahe ka. Bakit nandito ka? Ha, G-Stone. Hoy, pakikalma. Walang hiya kang babae. Huwag mo siyang saktan. Ginang. Stone, nagkakamali ka. Wala kaming ginawa ni G-Stone. Tumahimik ka, patotsyada. David Stone, walang puso kang lalaki. Ay, 20 taon kitang pinaglingkuran. Paano mo ako nagawang pagtaksilan? Ayaw ko nang mabuhay. Di ko na kaya. Sige, mamatay ka na. Tigilan mo ang eksenang ito. Ibaba mo ang telepono. Anong gusto mo? Isinama mo pa si Daniel Grant? Ako, wala, simple. Paghuli lang ng mga manluloko. Isang plano pala. Ama mo ako. Sinira mo ako. Sinira mo ang buong pamilyang Stone. Ama, hindi korporasyon ang isang family workshop. Kung hindi mo matupad ang tungkulin, ang mga shareholders ng kumpanya, may karapatang maghalal ang bagong chairman. Pero huwag kang mag-alala. Maayos pa ring tatakbo ang Stone Industries, kahit walang mamumuno. Anong ibig mong sabihin? Amelia, maghihimagsik ka ba? Tita Rebecca, ang talino mo na ngayon pero hulaan mo, kung ipalabas ko ang video kanina, ano kaya ang mangyayari? HMP, paalisin mo ang iyong ama, at kunin ang kapangyarihan. Mangarap ka, tinawag mo ako para mahuli siya. Ginamit mo akong kasangkapan, pero hindi kita pagbibigyan. Ngayon, wala akong nakita, at wala akong alam. Anong magagawa mo? May hawak kang baraha. Anong gusto mo? Maging chairman? O kaya ay, pigilin ang kasal mo kay Daniel? Hindi ka dapat magmadali. Ama, hindi ka pa nakakain. Makipag-usap tayo ng maayos. Ito ba ang desperado mong kontra-atake? Maging stepmother ni Amelia? Mr. Grant, nagbibiro ka. Magkasundo kami ni Mr. Stone. Nag-usap kami. Akala ko'y maganda ka lang. Hindi ko inaasahan. Walang hangganan ang katangahan. Ang tunay mong balak. Itago ko para sa iyo. Ang gusto kong gawin. Wala kang pakialam. Huwag mong maliitin ang paraan ng mga mayamang pamilya. Ang mga katulad namin. Walang puso. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin agad.
Tagay tayo. Amelia, huwag kang magmadaling uminom. Madaling malalasing ka. Masaya ako ngayon. Saka, mataas ang alcohol tolerance ko. Nakatalo na ako ng 8 lalaking modelo. Akala ko ginamit mo si Chloe. Pinilit mo ang tatay mo na magbitiw bilang chairman. Di ko inakala na paghihiwalayin mo ang kumpanya sa Stone Industries. Pagtataksil sa Stone Industries, hindi ba yan nakakahiya? Yang mga matatanda sa board, minamaliit ang tatay kong plate. Minamaliit din ako bilang babae. Kunting dayang ito lang pala, masasakop ko ang kumpanya. Napaka-idealista nila. Anong susunod mong hakbang? Nitong nakaraan, ginamit kita para lumayo kay Ethan. Ginamit kita pang bitag kay Chu. Kahit walang hiya ako. Di ko matanggap ang kabutihan mo ngayon. Amelia, alam mong buong puso akong handa. Alam mo rin, wala akong maitutumbas. Kung ang pagmamahal ko sa'yo ay laging may kapalit, utang na yan. Hindi pagmamahal, Amelia. Hindi ako taong sunod sa year-end. Nagpapakawala ka lang ng walang kapalit. Hoy, hindi na ako bata. Ethan, gago ka. Amelia, ang tunay na pag-ibig ay dapat ibigay ng bukal sa loob. Nasaan siya? Sa tingin mo ba, ibibigay ko siya sa'yo ng lasing? Ulitin ko ang tanong. Nasaan siya? Pagkat nandito ka na, uminom ka muna. Nasaan siya? Sabihin mo. Mahal na mahal ko siya at may nadarama rin siya sa akin. Minsan niyang sinabi na ang pagmamahal ay hindi sapat para sa relasyon. Kaya sa tingin mo ba, may nadarama siya sa'yo? Nang pinakamamahal niya ako, iniwan ko siya, kahit mapuot siya sa akin. Hindi magbabago ang nararamdaman ko. Kahit iba na ang mahalin niya. O kahit magpakasal pa. Tama, mananatili ako sa lugar na di niya ako makikita. Hindi siya gagambala. Ngunit kung kailangan niya, pwede siyang lumingon at hanapin ako. Pareho kayong walang pag-asa. Swertihin ka sana, Thunders. Hoy, tao po. Boss, may masama tayong balita. Naaksidente si Amelia. Dok, 2 buwan pa lang, hindi pa halata, di ba? Ang katumpakan ng blood HCG test ay halos 100%. Walang mali dito. Anong masasabi mo? Ano pa ang iisipin? Siya ang may gawa. Buntis ng hindi handa. Sinong tatanggap niyan? Sino ang may kasalanan nito? Ang pagmamalinis sa boss ko, hindi magandang ideya, di ba? Tigil na sa pagtatalo. Hindi pagsisinungaling yan, kundi estratehikong pagkukubli. Mainitan ang ulo niya. Kapag nagalit talaga siya, mawawalan ako ng trabaho bukas. Tigil na sa away. Kapag nawalan ka ng trabaho, ako bahala sa... Ano yun? Ayos lang pala. Gising ka na. Huwag kang gagalaw. Nahimatay ka sa lugar ni Olivia. Siya ang tumawag ng ambulansya. Nasa ospital ka na. Ano ang problema sa akin? Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Isang bigong unang pag-ibig at 5 taon ng hinanakit. Dagdag pa, mahilig ka sa mga lalaking maporma. Kaya naiintindihan ko ang pagiging padalos-dalos mo. Naiintindihan kita. Ipagpapaumanhin kita. Ha? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Kasalanan ko ito. Hindi ko agad napansin o naibigay sa'yo ang lahat ng mas maaga. Kung ayaw mong sabihin, hindi kita Sino ang ama ng bata? Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong. Bata ang sinabi mo. Buntis ka, yang ganyang klaseng lalaking pabaya. Kahit gusto mo siyang makasama. Tutulungan kitang maisakatuparan yon. Huwag kang mag-alala habang nandito, hindi kita pababayaang magdusa. Miss Stone, lumabas na ang mga resulta ng tests. Maliban sa mababang blood sugar, normal naman ang lahat. Pwede ka nang umuwi bukas, kung may iba pang. May iba ka pang nararamdaman? Doc, pakisabi naman, pwedeng tingnan niyo ang ulo ng ex-husband ko. May pag-asa pa ba siya? HMM. Sinabi mong babayaran mo ako rito. Huwag kang magsisi. Babayaran kita. Ubusin mo ang buong tindahang ito. Hello, gusto ko ang pares na ito. Sabing babayaran kita. Pero hindi lang pera ang kapalit. Teka, hindi mo kailangang. 5 taon na ang nakalipas. Nang tayo ay magsimula. Sa panahong iyon, hindi talaga kita kayang mahalin. Hindi pa ako handa noon. Kaya nitong 5 taon, ang bigat ng pakiramdam ko. Pero bakit ngayon lang? Hanggang sa isang pagkakataon, nang unang puntahan mo ako sa hotel, para hulihin si Sarah Evans. Mula noon, narinig ko ang iyong mga iniisip. Bago lang ako dito noon. At mula noon, ramdam kong nagbago ka. Para bang, hindi kita kilala dati. Naging kakaiba ito. Mula sa responsibilidad, naging curious ako. Sa pagtataka, di na napigilan. Hanggang sa wakas. Nahulog na ang loob ko. Maglibot tayo, bagamat importante ang itsura, ang komportabling suot ay kailangan. Nagustuhan mo? Gusto ko ito. Ay balot mo na ito. Ano pang ibang gusto mo? Gustong gusto ko ito.
Ito. At ito. Pati iyon. Ito nga. Ese. Sigurado ka ba? Alam mo na, walang bawian, walang return o palitan. Ayos. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hiwalay na kayo, nandito ka pa rin, nakikipag-away sa publiko. Nakakahiya ang pamilya natin. Kung ikukumpara sa amin, ang mga ginagawa mo, mas nakakahiya pa. Ikaw ha. Ethan, and huwag kang magkamali. Si Mr. Stone ang magpapondo sa susunod kong pelikula. Kaya nga, Kaya, mahal kong tatay. Kukuha ka ba ng bagong stepmother ko? Miss Stone, nagbibiro ka lang. Tinanggihan mo ang kasal kay Daniel. Para sa lalaking to? Naku, tatay. Dapat mas magalang ka sa kanya. Kung pakakasalan ko ulit siya. Sa kakayahan ni Ethan, kaya niyang sakupin ang Stone Industries. Nang walang problema. Ikaw, sinisira mo ba ang 100 taong legasya ng pamilya Stone? Mr. Stone, huwag po kayong magalit. Nag-iinarte lang si Amelia. Ethan, and pamilyang usapan lang ito ng mga Stone. Sa tingin ko, aalis na muna kami. Usapang pamilya. Eh di dapat nandito ako. Ethan, and walang katuturan si Amelia. Sasali ka rin ba sa kalokohan niya? Director Stone, si Amelia, anak mo naman siya. Hindi niya pababayaan ang dignidad ng Stone Industries. Oh, slow, parang asta mo na. Bilang bagong reyna ng tahanan Pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kahit ano pang ibigay sa iyo ng tatay ko. Hindi kanya pakakasalan. Saan ko nakuha ang mga ilusyon na to? At talaga? Mabuti naman. Pero baka hindi mo alam. Ang stepmother ko ngayon ay dating kabit na nangakayat. Kilalang kilala niya ang tatay ko. Kaya may prenok sila bago ikinasal. Kung makipaghiwalay man ang tatay ko, kailangan niyang ibigay ang kalahati ng ari-arian. Hulaan mo. Pumayag kaya siya nito para sa... Director Stone, Miss Adams, nakita ko lang ang talento mo, kaya't iginagalang kita. Huwag kang magkamali ng akala. saan ako nakakamali? Pero kagabi, may nagbago. Huwag mo nang isipin. Hindi sila karapat-dapat. Ano ang eksaktong sinasabi mo? Talaga bang nakukuha mo ang Stone Industries? Kasal sa iyo sa loob ng mga taon. Paano mo nakita ako? Dahil hindi ka nagpakita ng awa. Huwag ako masisisi dahil sa pagiging walang kalupitan. Ikaw. G. Stone, ibinigay ang aming pamilya, mahabang pagkakaibigan. Ay pangako ako, hindi ko maapo ang mga ari-arian ni Amelia. Ikaw dalawa, ama at anak na babae, magiging mabuti. Kaya, dapat kong pasalamat. I-grant para sa kanyang mahusay na mapagbigay. Amelia, perfectong timing. Si Daniel ay nagtatangka ng isang hostile takeover ng Stone Industries. Hindi nakakagulat na may napakaraming reporter. Nagtipon sa pasukan. Si E-Grant ay tila tinutukoy ngayon. Marahil ay anunsyo niya ang Stone Industries. Asisyon sa lalong madaling panahon habang siya ay lumabas. Ako ay walang pasensya. Ayaw kong maghintay. Pagkatapos, hayaan mo akong maikli. May katibayan ako tungkol sa kapatid na lalaki ni Rebecca. Sa kanya bribing ang mga direktor, pampinansyal na ebidensya ng pera, sa pamamagitan ng mga account, pati na rin ang mga testimonies mula sa ilang shareholders na naging. Lahat nito ay maaaring direktang patunay na Grandwell Holdings. Sinubukan ng isang hostile takeover. Paano? Tiyak na gumawa ka ng malinis na trabaho. Ngunit sa kasamaang palad para sa mayroon din akong eksperto sa aking pani. Hindi mahirap ang pagpapakita ng ilang pests. Grant, ano sa tingin mo ang mangyayari kung ibinigay ko ang katibayan sa mga reporter sa labas? Amelia, ano ang sinabi mo? Ikaw. Gusto kong malaman kung ano ang mga shareholder ng Grandwell na ipinadala sa iyo upang makuha ang Stone Industries. Ano ang sasabihin nila kapag nalaman nila ay hindi lamang nabig, ngunit ay nakakahiya at nasira ang iyong pamilya? Paano ito napunta? Salamat sa iyo. Ang labanan ay nalutas sa ilang salita lamang. Ngunit ito ay isang kaloy. Hindi mo nakita ang ekspresyon ni Daniel. Ito ay hindi mahalaga. Umalis tayo dito. Masyadong maraming reporter. Natatakot ako ng mas hindi ka nais-nais na mga alinaw. Kumakala. Sila ay naghihintay dito buong umaga. Bakit hindi? Bigyan sila ng malaking balita. Bigyan natin sila ng malaking balita. Ano yon? Ngayon, ikaw naman ang mag-propose. Ay, wow, tingnan mo. Ang romantic. Proposal. Amelia, alam kong hindi ka naniniwala sa pag-ibig at sa mga pangako. Pero sana bigyan mo ako ng panahon. Patutunayan ko ang lahat. Amelia, pakasalan mo ako. Wow, ang sweet naman. Salamat. Huwag kang mag-alala. Papatunayan ko sa'yo. Walang pagmamadali. Marami pa tayong panahon.
Ma. Halika tingnan mo, anong kaguluhan to? Gusto mo ba akong atakihin sa puso? Bakit naman kayo? Ma, ako na naman po. Labas ka. Hinding-hindi ko papayagan ang babaeng ito sa aking bahay. Ma, kontrolin mo ang iyong galit. Masama yan sa kalusugan mo. Hindi na bale. Ayaw naman pala ni Ma sa amin. Aalis na lang kami. Sige, mahal. Anong ulam natin mamayang gabi? Kakain tayo kung saan mo gusto. Kayong dalawa, bumalik kayo dito. Hoy, nabalitaan kong may nagawang kasalanan si Daniel at pinapante siya ng magulang niya sa abroad para magbagong buhay. Tama. Nag-message pa siya sa akin kahapon. Sasabihin niyang babalik siya at maghintay daw ako sa kanya. Bakit nandito pa numero niya sa'yo? Pag kilala mo ang kalaban at sarili mo, panalo ka sa laban. Sa isang tusong at taksil na, kailangan lagi tayong alerto. Ako na ang bahala dito. CJ, Hintayin mo ako dito. Kunin ko lang ang kotse. Engan. sino kaya yon? Amelia, ito ang utang mo sa akin. Sa akin. Ito ang utang mo sa akin. Sa akin. Ah, Ay, Amelia. Tumawag ng ambulansya. Tumawag ka ng ambulansya ngayon din. bed 402. Gising na ang pasyente. Tawagin ang doktor. Anong nangyari? Hindi mo naalala? Bumangga ang kotse mo sa truck. Isang buwan kang nasa koma. Pero gising ka na ngayon, okay ka na. Panaginip lang pala lahat. Dr. Blackwood, ikaw ang duty ngayon. Kagigising lang ng pasyente. Medyo naguguluhan siya. Ethan, patawad. Ang pangako kong ilang dekada sa'yo. Kailangan kong sirain. Kilala mo ako. Nagkita na ba tayo dati?